Sa mismong araw ng kanyang pagtatapos, binalibag ni Roberto ang papeles ng diborsyo sa mukha ni Teresa. Wala kang silbi. Kailangan ko ng babaeng kasing talino ko, hindi isang utusan sa bahay. Habang nakapulupot kay Chloe, nabasag ang mundo ni Teresa, ngunit kasabay ng pagtulo ng kanyang luha ay ang pagkamatay ng kanyang kahinaan. Sapat na ba ang pagdurog na ito upang gisingin ang natutulog na reyna? Sa mismong araw ng kanyang pagtatapos, binalibag ni Roberto ang papeles ng diborsyo sa mukha ni Teresa. Wala kang silbi. Kailangan ko ng babaeng kasing talino ko, hindi isang utusan sa bahay. Habang nakapulupot kay Chloe, nabasag ang mundo ni Teresa. Ngunit kasabay ng pagtulo ng kanyang luha ay ang pagkamatay ng kanyang kahinaan. Sapat na ba ang pagdurog na ito upang gisingin ang natutulog na reyna? Pirmahan mo na yan, Teresa. Tapos na tayo. Hindi ko na kayang sikmurain na ang isang tulad kong may doctorate degree ay uuwi sa isang asawang amoy sibuyas at walang alam kundi maglaba. Papi, wag mo na siyang pilitin intindihin ang mga bagay na lampas sa utak niya. Baka sumakit lang ang ulo ng ex-wife mo kapag nag-explain ka pa. Dahan-dahang bumaba ang tingin ni Teresa sa kanyang nanginginig na mga kamay. Hawak pa rin niya ang plansa. Maingat na pinapakinis ang bawat lukot sa paboritong puting polo ni Roberto na isusuot sana nito sa ilalim ng kanyang toga. Sa hapagkainan sa di kalayuan, nakahain ang mainit pang pansit at adobo na pinagpuyatan niyang lutuin buong madaling araw upang ipagdiwang ang pagtatapos ng lalaking itinuring niyang buong mundo. Binitawan niya ang plansa. Bumagsak ito sa mesang plansahan at lumikha ng isang mabigat na kalabog na tila umalingaw-ngaw sa kabuuan ng kanyang dibdib. Tila may nakabikig na tinik sa kanyang lalamunan. Namamanhid ang kanyang mga binti at braso habang nakatitig sa mga papel na nagkalat sa sahig. Pilit niyang hinahanap ang boses niya upang isumbat ang mga gabing. Siya ang nagpuyat sa paggawa ng pagsasaliksik nito. Ang mga araw na nagutom siya, maibigay lang ang pang-tuition ng asawa. Ngunit walang lumabas na salita mula sa kanyang mga tuyong labi. Ang tanging naramdaman niya ay ang malamig na hangin na pumapasok mula sa siwang ng bintana. Pilit pinapatay ang huling sulo ng pag-asa sa kanyang dibdib. Sa loob-loob niya, isang malamig at mapait na katanungan ang patuloy na sumusugat sa kanyang diwa. Paano naging basura ang isang pusong ibinigay ang lahat? Lumabas mula sa kusina si Doña Carmen, ang ina ni Roberto, na nakahalukip-kip at may matalim na ngiti sa mga labi. Pinagmasdan nito si Teresa mula ulo hanggang paa nang may matinding pandidiri. Huwag ka nang mag-inarte dyan, Teresa. Matagal na kitang sinabihan na hindi kayo bagay ng anak ko. Isa siyang henyo at ikaw. Pabigat ka lang sa pag-angat niya. Mahiya ka naman sa sarili mo. Tingnan mo nga iyang hitsura mo. Mukha kang gusgusin na napulot lang sa lansangan. Mabuti pa si Chloe, edukada, mayaman, at kayang ipagmalaki sa lipunan. Tanggapin mo na lang ang katotohanan na hanggang dyan ka na lang sa kusina. Kung may natitira ka pang utang na loob sa pamilyang kumupkop sa'yo, palayain mo na ang anak ko at hayaan mo siyang sumaya sa babaeng ka-level niya. Walang luhang pumatak sa mga mata ni Teresa noong mga sandaling iyon. Isang nakapangingilabot na katahimikan ang bumalot sa kanyang pagkatao. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmakaawa. Dahan-dahan siyang yumuko upang damputin ang mga pahina ng diborsyo. Bago niya kunin ang panulat, kinapa ng kanyang nanginginig na daliri ang dulo ng kwelyo ng sarili niyang blusa. Magaspang na ito at may tastas ang parehong damit na isinuot niya nang paulit-ulit sa nakalipas na 3 taon upang maipadala lamang ng buo ang allowance ni Roberto. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ginamit niya ang lumang panulat at iginuhit ang kanyang pangalan sa ibabaw ng papel nang walang anumang pag-aalinlangan. Hinila ni Teresa ang kanyang lumang maleta palabas ng pintuan. Sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan na tila nakikisimpatiya sa pagkaulila ng kanyang kaluluwa.
Bawat patak ng tubig na tumatama sa kanyang mukha ay naghuhugas sa natitirang pagmamahal niya sa tahanang iyon. Habang naglalakad siya sa gilid ng madilim na kalsada, isang mahabang itim na sasakyan ang biglang huminto sa kanyang harapan at dahan-dahang bumukas ang pintuan nito. Mula sa kalangitan, isang malakas na dagundong ng kulog ang nagbabadyang yumanig sa buong paligid. Mula sa likuran ng makapal at tintadong bintana ng marangyang sasakyan, bumaba ang isang lalaking nakasuot ng malinis na itim na suit. Hawak niya ang isang malaking payong na nagkubli sa kanila mula sa hagupit ng bagyo. Hindi siya nag-atubili kahit pamabasa ang mamahaling tela ng kanyang kasuotan. Lumapit siya kay Teresa. Ang kanyang mga mata ay kakikitaan ng matinding pag-aalala na pinaghalong galit para sa mga taong sumira sa babaeng nasa kanyang harapan. Siya si Gabriel, ang lalaking nanatiling anino sa likod ng tagumpay, ang tahimik na tagapagbantay na hindi kailanman humingi ng kapalit. Walang pag-aalinlangang inabot ni Gabriel ang lumang maleta mula sa nanginginig na mga kamay ni Teresa. Ipinasok niya ang dalaga sa init ng sasakyan. Walang tanong, walang panghuhusga. Ang tanging namayani sa loob ng paglalakbay na yon ay ang mabigat na paghinga ni Teresa at ang mainit na hangin na unti-unting tumutunaw sa panlalamig ng kanyang katawan. Huminto ang sasakyan sa isang eksklusibong gusali sa gitna ng syudad. Dinala ni Gabriel si Teresa sa pinakamataas na palapag sa isang malawak at nagliliwanag na penthouse na tila abot kamay ang mga bituin. Nang sumara ang mabigat na pintuan ng unit, doon na tuluyang gumuho ang matibay na pader na itinayo ni Teresa. Bumagsak ang kanyang mga tuhod sa malambot na carpet. Ang kanyang mga balikat ay yumanig sa matinding pag-iyak na matagal niyang kinimkim sa harap ni na Roberto at Doña Carmen. Ibinuhos niya ang lahat ng sakit, ang lahat ng pangarap na nauwi sa abo, at ang pagmamahal na tinumbasan lamang ng pandidiri. Hindi siya pinatahan ni Gabriel. Nauunawaan ng lalaki na ang luhang iyon ay kinakailangang umagos upang linisin ang sugatang puso. Lumapit lamang siya, tahimik na naglapag ng isang saro ng mainit na tsaa sa maliit na mesa sa tabi ni Teresa at nanatiling nakatayo sa di kalayuan, isang matibay na sandigan na laging handang sumalo kung sakaling tuluyan siyang bumagsak. Kinabukasan, binati ng matinding liwanag ng araw ang magulong isipan ni Teresa. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin sa banyo. Tinitigan niya ang sarili. Ang kanyang mga mata ay maga, ang kanyang buhok ay magulo at tuyot mula sa kawalan ng pag-aalaga. Iyon ang mukha ng isang babaeng ibinigay ang lahat ng biyaya sa asawa, hanggang sa wala nang natira para sa sarili niya. Kumuha siya ng isang matalim na gunting mula sa lalagyan. Hinawakan niya ang mahaba niyang buhok na madalas purihin noon ni Roberto bago pa ito naging walang kwenta sa paningin ng lalaki. Bawat paglapat ng talim ng gunting ay tila pagputol sa mga tanikala ng kanyang pagkaalipin. Bumagsak ang mga kumpol ng buhok sa sahig kasabay ng pagkawala ng dating Teresa na sunod-sunuran, mahina at laging nakayuko. Paglabas niya ng banyo, taglay niya ang mas maikling buhok na nagbigay ng matapang at malinis na anyo sa kanyang mukha. Nakita niyang nakayuko si Gabriel, maingat na pinupulot ang mga hibla ng buhok na nalaglag sa labas ng pintuan. Ang kanyang mga kamay, na sanay humawak ng bilyon-bilyong halaga ng kontrata, ay dahan-dahang tinipon ang mga piraso ng sakit ni Teresa upang itapon ito ng tuluyan. Ito ay isang munting kilos ng paggalang na nagpabilis ng bahagya sa pagtibok ng puso ni Teresa. Tumayo si Gabriel at inabot sa kanya ang isang makapal na leather folder. Handa na ang lahat, Madam Chairwoman. Hinihintay na ng Board of Directors ang opisyal na pagbabalik mo. Kinuha ni Teresa ang folder. Sa loob nito ay ang komprehensibong ulat pinansyal ng Villarosa Holdings, isang imperyo ng negosyo na kumokontrol sa malaking bahagi ng industriya ng real estate at teknolohiya sa bansa. Walang nakakaalam, kahit pa si Roberto, na ang asawang tinawag nitong Bobo at pambahay lamang
Ang siya mismong utak na nagpatakbo ng bilyon-bilyong kumpanya gamit ang pangalang T. Villarosa. 10 taon, Gabriel, mapait na bulong ni Teresa habang nililipat ang mga pahina ng dokumento. 10 taon kong itinago ang pagkatao ko at nagpanggap na isang ordinaryong may bahay. Ginawa ko ito para protektahan ang pride niya. Ayaw kong maramdaman ni Roberto na nakatungtong siya sa yaman ng asawa niya. Gusto kong siya ang maging bida sa sarili niyang kwento. Kaya palihim ko siyang ginawan ng mga research paper. Ako ang sumagot sa mga online thesis niya gamit ang sarili kong isip. Pero ang taong pilit mong binibigyan ng pakpak upang makalipad ay siya palang gagamit nito upang iwan ka sa putikan. Hindi mo kasalanan ang maging mabuti, Teresa. Ang kasalanan ay nasa taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Malumanay na sagot ni Gabriel, ngunit ang kanyang mga mata ay may sulo ng paghihiganti para sa dalaga. Ngunit ngayon, tapos na ang panahon ng pagtatago. Oras na para bawiin mo ang tronong matagal mong iniwan ng bakante. Pumikit ng mariin si Teresa, humugot ng malalim na hininga, at nang imulat niya ang kanyang mga mata, nawala na ang anino nun ng babaeng umiyak kagabi. Ang pumalit ay ang malamig na titig ng isang reyna na handang magbigay ng parusa. Ano ang unang hakbang na nais mong gawin natin? Tanong ni Gabriel habang inaayos ang pagkakabutones ng kanyang suit. Bago pa man makasagot si Teresa, kinuha ni Gabriel ang kanyang tablet at ipinakita ang isang email na kakapasok pa lamang sa Human Resources Department ng kumpanya. Baka gusto mong unahin ito, dugtong ng lalaki na may halong seryosong babala. Mayroon tayong bagong aplikante para sa bakanteng posisyon ng Senior Project Director. Ginamit niya ang koneksyon ng pamilya ng kanyang bagong nobya upang makapasok sa shortlist. Ibinigay ni Gabriel ang isang nakaimprentang kopya ng resume. Tinitigan ni Teresa ang papel. Ang kanyang mga daliri na dati ay nagpaplansa ng damit ng lalaking ito ay ngayon nakahawak sa kinabukasan nito. Isang malamig at nakapangingilabot ng ngiti ang unti-unting nabuo sa kanyang mga labi habang binabasa ang nakabold na pangalan sa pinakataas ng pahina. Nakatitig siya sa mga letrang nagmamalaki sa isang titulong wala namang laman. Dr. Roberto Domingo, isang malaking toast para sa pinakamagaling na lalaki sa buong bansa at ang susunod na Senior Project Director ng Villarosa Holdings. Ang magaan na paglapat ng mga mamahaling kristal na baso ay lumikha ng isang matalim na musika ng pagdiriwang sa loob ng isang eksklusibong restaurant. Nakangiting itinaas ni Chloe ang kanyang baso ng red wine habang nakasandal sa balikat ni Roberto. Suot ng babae ang isang kumikinang na diamanteng kwintas na binili gamit ang credit card na hinulugan ni Teresa sa loob ng maraming taon. Sa kabilang upuan, halos hindi matago ni Doña Carmen ang kanyang kasakiman habang hinihiwa ang isang mamahaling steak. Tumawa ang matanda, isang tunog na puno ng pagmamayabang at panghahamak. Sinasabi ko na nga ba, anak, na darating ang araw na makikilala rin ng mundo ang talino mo. Salamat sa Diyos at tinanggal mo na ang lintang umuubos sa dugo mo. Sigurado ako, ang babaeng iyon ay nagmamakaawa ngayon sa mga gilid-gilid o baka namamasukan na bilang labandera sa kung saan. Buti nga sa kanya. Wala siyang kwentang asawa at lalong wala siyang maipagmamalaking narating. Inayos ni Roberto ang kwelyo ng kanyang mamahaling suit. Baka sa mukha ang matinding kayabangan. Huwag na nating pag-usapan ang basurang itinapon na mama. Masisira lang ang gabi natin. Ang mahalaga ngayon ay ang posisyon ko sa Villarosa. Chloe, sigurado ba ang daddy mo na papasok ang aplikasyon ko? Balita ko ay masyadong mahigpit ang pamunuan ng kumpanyang yan, lalo na sa mga executive positions. Humalakhak si Chloe at marang hinaplos ang pisngi ng lalaki. Babe, you are a doctor of engineering. Plus, ginamit na ni Daddy ang mga koneksyon niya sa board. Isa pa, wala namang ibang aplikante na kasing galing mo. You are a genius, Roberto. At ang mga genius, hindi na babagay sa mga babaeng amoy kusina.
Hindi nila alam, sa isang madilim at pribadong sulok ng mismong restauran, ilang hakbang lamang mula sa kanilang mesa, ay tahimik na nakaupo ang babaeng tinatawag nilang basura. Nakatago si Teresa sa likod ng isang malaking palamuti ng mga halamang baging. Suot niya ang isang eleganteng itim na bestida na perpektong humulma sa kanyang figura. Ang kanyang maikling buhok ay nagbigay ng isang napakatalim at formal na anyo sa kanyang mukha. Hawak niya ang isang tinidor. Dahan-dahang hinihiwa ang piraso ng kanyang pagkain nang walang anumang bakas ng galit sa kanyang mga mata. Sa halip, ito ay puno ng isang nakapangingilabot na lamig. Sa kanyang harapan ay nakaupo si Gabriel. Ang mga panga ng lalaki ay matigas at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Ang bawat pang-iinsultong lumalabas sa bibig ni na Roberto at Doña Carmen ay tila patalim na unti-unting pumupunit sa pasensya ni Gabriel. Isang iglap pa at handa siyang tumayo upang wasakin ang kayabangan ng mga ito sa harap ng maraming tao. Ngunit bago pa man siya makakilos, naramdaman ni Gabriel ang malambot at malamig na kamay ni Teresa na pumatong sa ibabaw ng kanyang nakakuyom na kamao. Tumingin si Gabriel kay Teresa. Umiling ang dalaga, isang tahimik na utos upang magtimpi. Ang init ng palad ni Gabriel ay tila nakipag-usap sa lamig ng mga daliri ni Teresa. Sa maikling sandaling iyon, naramdaman ng lalaki ang bigat ng kapangyarihan at pagpipigil ng babaeng kaharap niya. Hayaan mo silang magpakasaya sa itaas, Gabriel. Mahinang bulong ni Teresa, ang kanyang boses ay tila yelo na nakakapasong hawakan. Ang mga taong mabilis umakyat gamit ang kasinungalingan ay siya ring pinakamasakit bumagsak. Gusto nilang angkinin ang tagumpay na hindi naman sa kanila. Ibibigay ko ito ng buong buo. Kumunot ang noo ni Gabriel, sinusubukang intindihin ang plano ng dalaga. Ipapabasura ko ba ang aplikasyon niya sa HR bukas? O ipapa-blacklist ko siya sa lahat ng kumpanyang konektado sa Villarosa? Dahan-dahang ininom ni Teresa ang kanyang alak bago sumagot. Hindi. Tanggapin ninyo siya. Umawang ang mga labi ni Gabriel sa gulat. Gawin mo siyang Senior Project Director. Pagpapatuloy ni Teresa, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bulto ni Roberto sa kabilang mesa. At ibigay mo sa kanya ang Coastal Pearl Mega Complex Project. Gusto niya ng posisyong nababagay sa talino niya, hindi ba? Tingnan natin kung hanggang saan ang mararating ng isang doktoradong walang ginawa, kundi ipasa sa asawa niya ang lahat ng pagsusuri at kalkulasyon. Ang Coastal Pearl ang pinakamalaki, pinakakomplikado, at pinakamapanganib na proyekto ng kumpanya. Nangangailangan ito ng matinding karanasan at aktwal na kakayahan sa inhinyeriya. Isang pagkakamali lamang sa kalkulasyon ng mga materyales ay maaring maging sanhi ng pagguho at ang buong pananagutang legal ay babagsak sa balikat ng direktor ng proyekto. Nauunawaan ni Gabriel ang laro. Hindi na kailangan ni Teresa na gumanti ng marahas. Hahayaan lamang niyang ang sariling katangahan ni Roberto ang maghukay ng sarili nitong libingan. Isang matipid na ngiti ang sumilay sa labi ni Gabriel habang binabawi ang kanyang kamay ng may matinding paggalang. Masusunod, Madam Chairwoman, ihahanda ko ang kanyang kontrata sa lalong madaling panahon. Sa kabilang mesa, biglang umilaw ang screen ng cellular phone ni Roberto. Kinuha niya ito at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang logo ng Villarosa Holdings sa isang email. Napatayo siya mula sa kanyang upuan, ang kanyang mukha ay namumula sa labis na tuwa. Mama! Chloe! Tingnan ninyo ito! Sigaw ni Roberto, hindi na alintana ang atensyon ng ibang mga bisita. Tinanggap na nila ako. At hindi lang yon. Ibinigay nila sa akin ang pinakamalaking proyekto ng dekada. Ako ang napili nilang mamuno sa Coastal Pearl. Nagtatalon sa tuwa si Chloe at niyakap ng mahigpit ang lalaki. Naluha naman si Doña Carmen sa labis na pagmamalaki. Kanya-kanya silang papuri sa di umano'y napakatalas na isipan ni Roberto na nagdala sa kanya sa tugatog ng tagumpay.
Naniniwala silang ang mundo ay nasa kanilang mga palad na. Mula sa madilim na sulok, kinuha ni Teresa ang isang mamahaling gintong fountain pen mula sa kanyang bag. Binuksan niya ang digital file sa tablet ni Gabriel kung saan nakapaskil ang dokumento ng pag-aproba para kay Roberto. Ginamit niya ang gintong panulat bilang stylus. Ang paglapat ng dulo ng panulat sa screen ay lumikha ng isang tahimik na mosyon na nagtatakda ng isang sumpa. Iginuhit niya ang kanyang inisyal, T. Villarosa. Habang nagdiriwang ang tatlong hangal, sa pag-aakalang nakuha na nila ang langit, hindi nila alam, nakakatanggap lamang nila ng opisyal na imbitasyon patungo sa impyerno. Ang sikat ng araw ng Lunes ay bumuhos sa malalaking salamin ng Villarosa Holdings. Ngunit hindi nito matumbasan ang nakakapasong kayabangan na dala ni na Roberto at Chloe nang maglakad sila papasok sa malawak at nagliliwanag na labi ng gusali. Ang bawat hakbang ng mamahaling sapatos ni Roberto sa makintab na marmol ay tila nagdedeklara ng kanyang pekeng kadakilaan. Nakapulupot sa kanyang braso si Chloe, bitbit ang isang bagong designer bag, taas noong tinitingnan ang mga empleyadong nagdaraan na tila ba pag-aari na niya ang buong imperyo. Sa hindi kalayuan, malapit sa pribadong elevator na inilaan lamang para sa mga matataas na opisyal, nakatayo ang isang babaeng nakasuot ng simpleng puting blusa at itim na slacks. Nakatali ng maayos ang kanyang maikling buhok, katatapos lamang ni Teresa sa kanyang umagang ehersisyo sa pribadong gym ng tagapangulo sa ika-50 palapag. Wala siyang suot na anumang palamuti sa katawan, ni isang patak ng pampaganda, ngunit ang kanyang tindig ay nag-uumapaw sa tahimik na kapangyarihan. Nahagip ng mga mata ni Chloe ang bulto ni Teresa. Isang matinis at mapangasar na halakhak ang pinakawalan ng babae bago niya kinalabit si Roberto. "Oh my God, babe. Look who's here." Ang bilis naman yatang makahanap ng trabaho ng ex-wife mo. Lumingon si Roberto. Nawala ang kanyang formal na ngiti at napalitan ito ng matinding pandidiri nang makilala ang dating asawa. Walang pag-aalinlangang lumapit ang dalawa kay Teresa. Pinagmasdan ni Roberto si Teresa mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay puno ng panghuhusga sa simpleng kasuotan ng babae. "Anong ginagawa mo rito, Teresa?" Bungad ni Roberto. Ang boses ay puno ng awtoridad na tila amo na kinakausap ang isang alipin. "Huwag mong sabihing sinusundan mo ako hanggang dito para magmakaawa. Pakiusap lang, tapos na tayo. Tanggapin mo nang wala ka nang mapapala sa akin." Hindi umimik si Teresa. Tinitigan lamang niya si Roberto. Kung noong isang linggo ay dudugo ang kanyang puso sa mga salitang ito, ngayon ay wala siyang maramdaman, kundi awa sa lalaking hindi alam na nakatayo na siya sa gilid ng bangin. "Babe, don't be too harsh on her," nakangising sabat ni Chloe habang nagkukunwaring naawa. "Baka naman nandito siya para mag-apply ng trabaho. Balita ko, naghahanap ang Villarosa ng mga bagong tagapaglinis ng banyo. Bagay na bagay yon sa kanya. Sanay naman siyang magkuskos ng inidoro, di ba?" Binuksan ni Chloe ang kanyang pitaka, kumuha ng 1,000 piso at iwinasiwas ito sa harap ng mukha ni Teresa. "Here, para makakain ka naman ng maayos na tanghalian. Baka himatayin ka sa gutom kapag nag-floor wax ka na mamaya." Eksaktong paparating ang punong tagatanggap ng kumpanya na nakatalaga sa lobby. Nang makita niya si Teresa, agad itong yumuko ng may matinding paggalang at ibinuka ang mga labi upang bumati. "Magandang umaga po, Madam Chair." Ngunit bago pa man makumpleto ng empleyado ang kanyang sasabihin, isang malakas, ngunit kalmadong boses ang pumutol sa hangin. "Magandang umaga, Mr. Domingo." Lumitaw mula sa likuran ni Teresa si Gabriel, hawak ang isang tablet, ang kanyang mga mata ay nakapako kay Roberto. Ang tindig ni Gabriel ay nagpapahiwatig ng perpektong profesionalismo, ngunit may nakatagong patalim sa bawat salita. Gumawa ng mabilis na senyas ang mga mata ni Gabriel sa tagatanggap, isang tahimik na utos
upang huwag ibunyag ang pagkatao ng babaeng nasa kanilang harapan. Agad na umatras ang empleyado, mabilis na naunawaan ang sitwasyon. Kumunot ang noo ni Roberto habang tinitingnan si Gabriel. At sino ka naman? Ako si Gabriel, ang head ng Human Resources. Ako ang nagproseso ng inyong aplikasyon. Matatas na pagsisinungaling ng lalaki upang protektahan ang plano ni Teresa. Isang tila na kahingang maluwag na ngiti ang sumilay sa labi ni Roberto. Tiningnan niya si Gabriel na may himig ng pagmamaliit. Inaakalang isa lamang itong ordinaryong manager na nasa ilalim ng kanyang magiging kapangyarihan. The HR guy, tumatanging sagot ni Roberto. Tinapik niya ang balikat ni Gabriel ng may kayabangan. Mabuti at nandito ka. Bilang bagong senior project director, gusto kong linisin ninyo ang sistema ng kumpanyang ito. Paano nakakapasok ang mga ganitong uri ng basura sa lobby natin? Nakakasira ng imahe ng Villarosa ang mga aplikanteng walang pinag-aralan. Siguruhin mong hindi ko na makikita ang mukha ng babaeng iyan sa paligid ng opisina ko. Kumuyom ang mga panga ni Gabriel. Ang kanyang mga kalamnan ay nanigas sa matinding pagnanasang durugin ang mukha ng lalaking ito. Ngunit bago pa man siya mabalot ng galit, naramdaman niya ang presensya ni Teresa. Hindi gumanti ng salita ang dalaga. Nananatili itong tahimik, ngunit ang kapayapaan sa mga mata nito ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sumpa. Sa halip na manakit, iniangat ni Gabriel ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang siko ni Teresa. Ang simpleng haplos na yon ay hindi nagdadala ng pagnanasa, kundi isang mainit at matibay na kalasag. Ito ay isang tahimik na pangako na hindi na kailanman hahayaan ni Gabriel na masugatan muli ang babaeng ito. Isang magaan na pagbabago sa paghinga ni Teresa ang nagpahiwatig na naramdaman niya ang kalinga sa likod ng haplos na yon. Isang kalinga na hindi niya naranasan sa loob ng 10 taong pagsasama nila ni Roberto. "Huwag kayong mag-alala, Mr. Domingo," sagot ni Gabriel. Ang boses ay pino, ngunit nagbabadya ng panganib. "Tinitiyak ko sa inyo na malapit ninyong malaman kung sino ang tunay na basura na dapat itapon sa kumpanyang ito." Bumaling si Roberto, hindi nakuha ang malalim na kahulugan ng mga salita ni Gabriel. Inakbayan niya si Chloe patungo sa bukas na elevator. Ngunit bago tuluyang makapasok ang dalawa, napakunot ang noo ni Chloe. Pilit niyang inaaninag ang puting blusa ni Teresa na naiilawan ng araw. Ang pagbagsak ng tela nito, ang kakintaban na hindi masilaw. Hindi iyon ordinaryong damit mula sa murang pamilihan. Bilang isang babaeng laking yaman, kilala niya ang purong Italian silk na ginagawa lamang para sa mga bilyonaryo. Isang tanong ang namuo sa isip ng babae, ngunit bago pa man niya ito mabigkas, tuluyan nang nagsara ang makapal na pintuang bakal ng elevator. Nang maiwan na lamang silang dalawa, binitawan ni Gabriel ang siko ni Teresa. Tiningnan ng lalaki ang pataas na numero ng elevator na patungo sa 20 palapag. Ang palapag ng mga direktor. Isang malamig na ngiti ang umukit sa labi ni Gabriel habang bumubulong sa hangin. Hayaan mo siyang mag-akalang hawak niya ang langit, Teresa. Dahil ang 50 palapag ay hindi para sa mga taong hindi marunong lumipad. Para ito sa mga naghahagis ng parusa. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit tila hindi nagtutugma ang mga numerong ito sa aktwal na sukat ng lupa? Nanggagalaiti ang boses ni Roberto sa loob ng kanyang malawak at marangyang opisina sa 20 palapag. Sa ibabaw ng kanyang lamesang yari, sa mamahaling kahoy ay nakalatag ang mga blueprint at technical na ulat para sa Coastal Pearl Mega Complex Project. Ang bawat pahina ay punong-puno ng mga kalkulasyon ng stress ng lupa, mga diagram ng seismic safety, at mga listahan ng materyales na sadyang napakakomplikado. Pinunasan ni Roberto ang butil-butil na pawis sa kanyang noo kahit pa nakatutok sa kanya ang malakas na buga ng aircon. Sa nakalipas na 10 taon, ang bawat proyekto, bawat thesis at bawat pagsusulit niya ay naging matagumpay dahil may isang Teresa
na tahimik na nagtatrabaho sa likuran niya. Si Teresa ang nag-aayos ng kanyang mga pagkakamali. Si Teresa ang gumagawa ng mga mahihirap na kalkulasyon habang siya ay natutulog. Ngayon, sa harap ng tunay na hamon ng propesyonal na mundo, unti-unting lumilitaw ang katotohanan na ang kanyang titulong doktor ay isang makintab na balat na walang laman sa loob. Bumukas ang pintuan at pumasok si Chloe, dala ang 2 tasa ng mamahaling kape. Napansin ng babae ang pagkabalisa ni Roberto. Lumapit siya at marahang hinilot ang mga balikat ng lalaki. "Babe, huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo. You are the smartest engineer I know. Isang tingin mo lang sa mga papel na yan. Sigurado akong makukuha mo na ang sagot." Nakangiting sabi ni Chloe. Ang kanyang boses ay puno ng bulag na paghanga. "Hindi ganoon kadali ito, Chloe." Iritableng sagot ni Roberto habang hinahagis ang kanyang mamahaling ballpen sa ibabaw ng mesa. Ang tunay na dahilan ng kanyang galit ay ang pagkakaalam na hindi niya talaga alam kung paano sisimulan ang pagsusuri. "Masyadong malaki ang proyektong ito. Kailangan ko ng isang tao na marunong mag-analisa ng mga raw data bago ko ito pirmahan." Sinubukang silipin ni Chloe ang mga dokumento, ngunit ang kanyang kaalaman sa negosyo ay hindi sapat upang intindihin ang mga teknikal na detalye ng sibil na inhinyeriya. "Bakit hindi ka kumuha ng assistant? O kaya, gamitin mo ang mga lumang notes mo mula sa universidad." Isang mapait na alaala ang sumagi sa isip ni Roberto. Ang mga notes na tinutukoy ni Chloe ay mga sulat kamay ni Teresa. Napatingin siya sa kawalan. Panandali ang naramdaman ang kawalan ng babaeng dati ay itinuturing niyang utusan lamang. Noon, isang tawag lang niya. Agad na ititigil ni Teresa ang pagluluto upang tulungan siya sa kanyang mga plano. Ngunit ngayon, wala na ang babaeng yon. Habang nangyayari ang tensyon sa ika-20 palapag, sa pinakataas na bahagi ng gusali, sa loob ng isang silid na puno ng mga monitor at high-tech na kagamitan, tahimik na nakaupo si Teresa. Ang bawat kilos ni Roberto sa loob ng opisina nito ay nakikita niya sa malalaking screen. Ang bawat pagkunot ng noo ng lalaki, ang bawat pagpunas ng pawis ay hindi nakakatakas sa kanyang paningin. Nakatayo sa likuran niya si Gabriel, hawak ang isang baso ng sariwang juice. Ang presensya ng lalaki ay tila isang anino na nagbibigay ng proteksyon at kapanatagan. "Nakikita mo ba ang takot sa kanyang mga mata, Teresa?" Mahinang tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng disdain para kay Roberto. Hindi niya alam kung paano haharapin ang Coastal Pearl. Sa loob ng 10 taon, ninakaw niya ang iyong talino. Ngayon, ang kanyang sariling kawalan ng kakayahan ang unti-unting hihila sa kanya pababa. Uminom ng bahagya si Teresa. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa screen kung saan makikita si Roberto na tila nalulunod sa mga papeles. Iyan ang problema sa mga taong sanay sa shortcut, Gabriel. Akala nila, ang titulong nakasulat sa papel ay sapat na upang maging pundasyon ng isang gusali. Ngunit sa inhinyeriya, kapag ang pundasyon mo ay gawa sa kasinungalingan, ang buong istruktura ay guguho sa unang pagyanig pa lamang. Nakaredy na ang huling bahagi ng dokumento na ipapadala sa kanya. Pagpapatuloy ni Gabriel, ang lalaki ay lumapit ng bahagya kay Teresa. Ang init ng kanyang katawan ay tila nagbibigay ng lakas sa dalaga. Ipinasok ko ang mungkahi na gumamit ng mas murang materyales para sa pundasyon ng tulay. Isang mungkahi na mukhang makakatipid sa kumpanya, ngunit mapanganib kung hindi susuriin ng maigi. Kumpirmahan niya iyon nang hindi binabasa ang mga kasamang warning signs. Siya ang mananagot sa anumang sakuna. Tumalikod si Teresa mula sa mga monitor at tumingin kay Gabriel. Ang pagitan ng kanilang mga muka ay paliit ng paliit. Naramdaman ni Teresa ang matinding respeto at paghanga mula sa lalaking ito. Isang pakiramdam na matagal nang ipinagkait sa kanya ng kanyang dating asawa.
Sa mga mata ni Gabriel, hindi siya isang utusan o isang tagapagluto. Siya ay isang henyo, isang reyna, at isang babaeng karapat-dapat sambahin. Gawin mo, maikling utos ni Teresa. Ang kanyang boses ay walang panginginig, isang desisyon na nagmumula sa isang pusong wala nang natitirang awa. Bumalik ang atensyon ng lahat sa ika-20 palapag. Isang empleyado ang pumasok sa opisina ni Roberto at inilapag ang isang folder na may nakatatak na urgent approval. Sir, ito po ang mungkahi para sa cost-cutting measures ng Coastal Pearl. Ayon sa HR at Finance, kailangan po ang inyong pirma bago mag-alas 5 ng hapon upang mailabas ang budget para sa susunod na buwan, paliwanag ng empleyado. Tumingin si Roberto sa relo. Masyado na siyang pagod at litong-lito sa mga nakaraang oras. Tumingin siya kay Chloe na tila naiinip na rin sa pananatili sa opisina. Babe, pirmahan mo na yan para makapag-dinner na tayo sa bagong French restaurant na sinasabi ko sa'yo. Hiling ni Chloe habang hinihila ang braso ni Roberto. Dahil sa pagod, sa kagustuhang magmukhang mahusay sa harap ng kanyang kasintahan at sa kawalan ng tunay na talino upang makita ang panganib, kinuha ni Roberto ang kanyang panulat. Hindi na niya binasa ang mga nakasulat na babala sa ika-10 pahina tungkol sa hindi pagtugma ng materyales sa seismic report. Mabilis niyang iginuhit ang kanyang pangalan sa ilalim ng dokumento. Ang bawat linya ng kanyang pirma ay tila isang dahan-dahang pag-ikot ng susi patungo sa selda ng kanyang sariling kinabukasan. Ang mahinang paggasgas ng panulat sa papel ay lumikha ng isang tunog na tila huling tibok ng puso ng kanyang karera bilang isang inhinyero. Sa ika-50 palapag, isang pulang ilaw ang umilaw sa tablet ni Teresa, isang abiso na nagsasabing, "Documents signed and approved by Senior Project Director Roberto Domingo." Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Teresa habang dahan-dahang isinasara ang kanyang mga mata. Ang bitag ay nakasara na, Gabriel. Ngayon, hintayin nating gumuho ang kanyang mundo gaya ng pagguho niya sa mundo ko. Inilapag ni Gabriel ang kanyang kamay sa ibabaw ng balikat ni Teresa, isang mahigpit at matatag na pagyakap ng suporta. Hayaan mo siyang matulog ng mahimbing nga ngayong gabi, Teresa, dahil bukas, ang panaginip niya ay magiging isang buhay na bangungot. Sa loob ng isang marangya at napakakintab na restaurant sa pusod ng Makati, masayang nagtatawanan si Doña Carmen at ang kanyang mga kaibigan. Nakasuot ang matanda ng isang kulay asul na bestida na pinalamutian ng mga kristal, habang ang kanyang leeg ay halos mapuno na ng mga alahas na kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Buong gilas niyang ikinukwento ang tagumpay ng kanyang anak na si Roberto, ang bagong henyo ng Villarosa Holdings. Sinasabi ko sa inyo mga mare, ang talino ay nasa dugo talaga. Pagmamalaki ni Doña Carmen habang humihigop ng mamahaling tsaa. Kaya naman hindi ko hinayaan na manatili sa buhay niya ang babaeng iyon na walang alam kundi magluto. Ngayon, malaya na ang anak ko at kasama na ang isang babaeng kasing yaman at kasing ganda namin. Nang dumating ang sandali ng pagbabayad, kinuha ni Doña Carmen ang kanyang gintong credit card mula sa kanyang pitaka ng may matinding porma. Inabot niya ito sa waiter na tila ba nagbibigay ng isang prestihiyosong parangal. Ngunit pagkalipas ng ilang minuto, bumalik ang waiter na may bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang muka. "Pasensya na po, ma'am. Ngunit declined po ang inyong card. Maari po bang gumamit kayo ng ibang paraan ng pagbabayad?" Mahinang sabi ng waiter na sapat na upang marinig ng mga kaibigan ni Doña Carmen. Ang mapuputing pisngi ni Doña Carmen ay biglang nagmula sa tindi ng hiya. Ang nakapapawing pagod na katahimikan ay bumalot sa kanilang mesa. "Anong declined? Imposible yan. Baka sira ang inyong makina. Tawagan mo ang manager nyo." Sigaw ng matanda na pilit itinatago ang kaba sa likod ng galit. Sinubukan niya ang 3 pang card na nasa kanyang pitaka. Ngunit lahat ng ito ay nagbigay ng parehong resulta,
Isang maikling tunog mula sa makina na nagpapahiwatig na wala na itong laman. Dahil sa matinding kahihiyan, napilitan ng isa sa kanyang mga kaibigan na magbayad para sa kanya. Isang utang na loob na tila isang mabigat na sampal sa mukha ni Doña Carmen. Paglabas ng restaurant, agad niyang kinuha ang kanyang telepono at mabilis na idinial ang numero ni Teresa. Ang bawat segundo ng paghihintay sa kabilang linya ay tila isang dahan-dahang pagpiga sa kanyang sentido. Hello? Ang boses ni Teresa ay kalmado, malamig, at walang anumang bakas ng takot. Teresa, ikaw na babaeng walang utang na loob. Ano ang ginawa mo sa mga accounts ko? Bakit hindi ko magamit ang mga cards ko? Magnanakaw ka. Siguradong ninakaw mo ang pera ng anak ko bago ka umalis. Bulyaw ni Doña Carmen sa kalsada, hindi na alintana ang mga taong nakatingin sa kanya. Isang mahinang tawa na tila tunog ng isang marupok na kristal na nababasag ang narinig mula sa kabilang linya. Pera ni Roberto, Mama? O baka naman ang tinutukoy niyo ay ang perang galing sa aking sariling kumpanya na ginagamit niyo pambili ng mga luho niyo sa loob ng 10 taon. Huwag mo akong masagot-sagot ng ganyan. Kami ang kumupkop sa'yo. Kung hindi dahil sa amin, nasa kalsada ka pa rin at namamalimos. Ibalik mo ang pera namin, kundi ipakukulong kita. Pagbabanta ng matanda, habang ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Sa loob ng 10 taon, Mama, tiniis ko ang bawat pangiinsulto niyo dahil akala ko ay pamilya tayo. Tiniis ko ang bawat gutom upang mabili niyo ang mga alahas niyo. Ngunit noong araw na binalibag ni Roberto ang papeles ng diborsyo sa mukha ko, natapos na ang obligasyon ko sa inyo. Ang mga cards na hawak niyo ay nakapangalan sa akin bilang supplementary accounts. At dahil hindi na tayo pamilya, wala na rin kayong karapatang hawakan ang perang pinaghirapan ko. Kung gusto niyo ng pera, humingi kayo sa henyo niyong anak at sa mayamang nobya niya. Bago pa man makasagot si Doña Carmen, dinitas na ni Teresa ang linya. Ang dahan-dahang pagkawala ng boses sa telepono ay tila pagputol ng huling ugnayan na nagbibigay ng marangyang buhay sa matanda. Dahil sa matinding pagnanais na makapaghiganti at makuha muli ang kanyang kontrol, pinuntahan ni Doña Carmen ang address na nakasulat sa lumang file ni Teresa. Isang lugar sa isang masikip at mabahong bahagi ng syudad na tila isang slum area. Naniniwala ang matanda na doon nakatira ang pulubing manugang niya ngayon. Pumasok siya sa madidilim na eskinita. Ang kanyang mamahaling sapatos ay nadidikit sa maruming tubig, habang ang amoy ng nabubulok na basura ay sumusurot sa kanyang ilong. Teresa, lumabas ka riyan! Alam kong nandyan ka sa loob ng barong-barong na yan. Sigaw ni Doña Carmen sa harap ng isang maliit at sirang bahay. Ngunit ang lumabas ay isang estrangherong babae na naglalaba, na tumingin sa kanya ng may pagtataka. Sino po ang hinahanap niyo, ma'am? Wala pong Teresa rito. 5 taon na kaming nakatira rito. Wala kaming kilalang ganyang pangalan. Sagot ng babae. Doon lamang na-realize ni Doña Carmen na ang address na ibinigay ni Teresa sa kanila noon ay isang pekeng lokasyon lamang. Sa loob ng 10 taon, hindi nila talaga kilala ang babaeng pinatira nila sa kanilang bahay. Isang matinding takot ang unti-unting gumapang sa puso ng matanda. Ang takot na baka ang babaeng minaliit nila ay isang higanteng hindi nila kayang itumba. Samantala, sa loob ng isang madilim na sasakyan na nakaparada sa di kalayuan, pinapanood ni Gabriel ang lahat ng nangyayari. Hawak niya ang kanyang tablet, nakikita ang real-time transaction history ni Doña Carmen na lahat ay nakablock. Tumingin si Gabriel kay Teresa na nakaupo sa tabi niya. Ang mukha ng dalaga ay hindi kakikitaan ng saya sa paghihirap ng biyenan, kundi isang malalim na kalungkutan para sa mga taong hindi marunong magmahal ng totoo. Gusto mo bang ituloy ko ang pag-freeze sa lahat ng assets na may koneksyon sa pangalan ni Roberto? Mahinang tanong ni Gabriel. Ang kanyang kamay ay marahang lumapit sa kamay ni Teresa, hindi upang hawakan ito,
kundi upang ipadama ang kanyang presensya. "Huwag muna, Gabriel," sagot ni Teresa, ang kanyang titig ay nakapako sa kawalan. Gusto kong maranasan muna nila ang tunay na bigat ng kanilang mga desisyon. Ang tunay na parusa ay hindi ang pagkawala ng pera, kundi ang pagkatanto na ang lahat ng karangyaan nila ay nakatayo lamang sa mga balikat ng taong itinapon nila. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Gabriel ang matinding pagnanais na protektahan ang babaeng ito. Ang bawat salita ni Teresa ay nagpapakita ng isang busilak na puso na sadyang napakadalang matagpuan sa mundong puno ng sakim. Ang marahang paghinga ni Teresa sa loob ng tahimik na sasakyan ay tila isang himig ng paglaya. Sa kabilang dako, pag-uwi ni Roberto sa kanilang bahay, sinalubong siya ng isang nanggagalaiting Doña Carmen. Ngunit hindi pa man nakakapagsalita ang kanyang ina, ipinakita ni Roberto ang kanyang sariling telepono. "Mama, may problema tayo," sabi ni Roberto. Ang kanyang boses ay puno ng takot. "Ang bank account ko, kung saan nakadeposito ang aking savings para sa pambayad ng bahay. Zero na ang balanse nito at may natanggap akong liham mula sa BIR. Sinasabi rito na mayroon akong mga hindi nababayarang buwis mula sa mga freelance projects ko noon. Mga proyektong akala ko ay si Teresa ang nag-aayos ng papeles." Ang katahimikan sa loob ng kanilang bahay ay tila isang dahan-dahang pagguho ng isang pangarap. Ang bawat anino sa dingding ay tila nagtatawanan sa kanilang kahambugan. Ang dating tahanan ng henyo ay biglang naging isang malamig at mapanglaw na kulungan. Ang bawat tibok ng orasan sa pader ng opisina ni Roberto ay tila isang dahan-dahang pagpiga sa kanyang sentido. Ang deadline para sa unang malaking ulat ng Coastal Pearl Project ay ilang oras na lamang ang layo, ngunit ang puting papel sa harap niya ay nananatiling blangko, gaya ng kanyang isipan. Sa loob ng 10 taon, ang bawat teknikal na suliranin niya ay may madaling solusyon, si Teresa. Ngunit ngayon, sa gitna ng katahimikan ng kanyang marangyang opisina, napagtanto ni Roberto na ang kanyang karunungan ay isang malaking ilusyon na gawa sa pawis ng iba. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang madilim na ideya ang pumasok sa kanyang isip. Ipinatawag niya si Mark, isang batang inhinyero mula sa junior team na kilala sa pagiging masipag ngunit laging naiiwan sa promosyon dahil sa kakulangan ng koneksyon. "Mark, kailangan ko ang mga draft ng inyong grupo para sa foundation analysis," utos ni Roberto. Pilit na pinatitigas ang kanyang boses upang itago ang kaba. "Gusto ko lang itong suriin bago ang presentation mamaya. Alam mo naman, kailangang dumaan sa akin ang lahat para sa kaligtasan ng kumpanya." Nag-alinlangan si Mark, ngunit ang pangako ni Roberto na tutulungan siyang ma-promote ay naging sapat na pain. Ibinigay ng batang inhinyero ang isang flash drive na naglalaman ng mga buwan ng pagsasaliksik, kalkulasyon at mga makabagong mungkahi para sa proyektong kinatatakutan ni Roberto. Paglipas ng 2 oras, ang boardroom ng Villarosa Holdings ay nababalot ng isang malamig at formal na atmosfera. Nakaupo sa gitna si Gabriel, ang kanyang mukha ay tila isang estatwa ng hustisya na walang anumang emosyon. Sa tabi niya ay ang mga board members na handang sumipat sa bawat detalye ng ulat. Tumayo si Roberto ng may pekeng kumpetensa. Binuksan niya ang presentation at nagsimulang magsalita gamit ang mga matatayog na salitang Ingles upang pahangain ang lahat. Sa bawat slide na ipinapakita niya, ninanakaw niya ang bawat ideya ni Mark at ibinibida ito bilang kanyang sariling kaisipan. Sa kabilang dako, nakaupo si Chloe sa tabi ni Roberto, pasulyap-sulyap sa mga board members nang may mapagmalaking ngiti. Tila ba sinasabi sa lahat na ang kanyang lalaki ang pinakamagaling sa silid na yon. Habang nagpapatuloy ang presentasyon, sa loob ng isang pribadong control room, tahimik na pinapanood ni Teresa ang lahat sa pamamagitan ng isang mataas na kalidad na kamera. Hawak niya ang isang wireless microphone. Ang kanyang tinig
ay dumadaloy ng diretso sa earpiece na suot ni Gabriel. Gabriel, tanungin mo siya tungkol sa seismic coefficient ng pile foundation sa Area 4. Mahinang bulong ni Teresa. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim na tila isang dahan-dahang paghiwa sa balat. Naalala ko noong ginagawa ko ang kanyang dissertation, laging nakakalimutan ng kanyang utak na isama ang epekto ng liquefaction sa malalambot na lupa. Tumingin si Gabriel sa screen, isang maliit at halos hindi mapansin na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Itinaas niya ang kanyang kamay na naging hudyat ng pananabik at takot para kay Roberto. Mr. Domingo, napakaganda ng iyong presentasyon tungkol sa pagtitipid ng budget sa Area 4. Panimula ni Gabriel. Ang boses ay malumanay, ngunit puno ng awtoridad. Ngunit maaari mo bang ipaliwanag kung paano tutugon ang iyong disenyo sa seismic coefficient, lalo na sa mga pile foundations natin? Sa ulat mo, tila nakalimutan mong isaalang-alang ang liquefaction risk sa bahaging iyon. Hindi ba't delikado ang pagtitipid kung ang pundasyon mismo ay hindi kayang tumayo sa isang lindol? Biglang natigilan si Roberto. Ang kanyang dila ay tila naging bato sa loob ng kanyang bibig. Tiningnan niya ang slide, ngunit ang mga numero roon ay tila mga langgam na nagkakagulo sa kanyang paningin. Hindi niya alam ang sagot dahil hindi naman siya ang gumawa ng ulat na yon. Gabriel, tinitiyak ko sa iyo na ang lahat ay nakabase sa standard protocols. Sagot ni Roberto, habang ang butil-butil na pawis ay nagsisimulang dumaloy mula sa kanyang buhok patungo sa kanyang kwelyo. Ang Area 4 ay sapat na ang tibay. Hindi na kailangan ng karagdagang gastos para sa mga seismic buffers. Standard protocols? Tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay tumaas ng bahagya. Sapat na upang maramdaman ng lahat ang tensyon. Bilang isang doktor ng inhinyeriya, dapat ay alam mo na ang Area 4 ay may kakaibang uri ng lupa. Kung gagamitin natin ang iyong mungkahi na bawasan ang lalim ng pundasyon upang makatipid, isinusugal mo ang buhay ng libu-libong tao na titira rito. Sumingit si Chloe. Pilit na inililigtas ang kanyang nobyo. Mr. Gabriel, sigurado ako na may sapat na basehan si Roberto. Baka naman masyado lang kayong nag-aalala sa maliliit na detalye. Maliliit na detalye, Miss Chloe. Malamig na sagot ni Gabriel habang tinititigan ang babae. Sa kumpanyang ito, ang maliliit na detalye ang naghihiwalay sa isang henyo at sa isang kriminal. Sa gitna ng kahihiyan, napansin ni Roberto ang isang pamilyar na anino sa glass wall ng boardroom. Isang babaeng maikli ang buhok, nakasuot ng isang formal na itim na suit ang naglalakad sa labas. Saglit na nagtama ang kanilang paningin. Ang titig ni Teresa ay hindi puno ng galit, kundi ng isang matinding kawalan ng pakialam. Isang titig na mas masakit pa sa anumang sampal. Ang dahan-dahang pag-alis ni Teresa mula sa paningin ni Roberto ay tila pagkawala rin ng huling pag-asang maisasalba niya ang kanyang sarili. Naramdaman ni Roberto ang bigat ng kanyang sariling kasinungalingan. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang karera. Golden moment ang tawag ni Teresa sa sandaling ito. Naalala niya noong mga gabing pinupuyatan niya ang mga pagkakamali ni Roberto sa universidad, ang mga sandaling pinapaliwanag niya sa lalaki ang tungkol sa mga pundasyon habang ito ay nagrereklamo sa pagod. Noon, si Teresa ang kanyang tagapagligtas. Ngayon, si Teresa ang kanyang magiging hatol. May problema ba, Mr. Domingo? Tanong muli ni Gabriel. Ang bawat segundo ng katahimikan ni Roberto ay tila isang kumpirmasyon ng kanyang kawalan ng alam. I will recheck the data. Mahinang sagot ni Roberto. Ang kanyang boses ay wala na ang dating kayabangan. Napaupo siya sa kanyang upuan. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay sa matinding kahihiyan. Bago pa man matapos ang pulong, isang empleyado ang mabilis na pumasok at lumapit kay Gabriel upang bumulong.
Ang mukha ni Gabriel ay biglang nagbago, naging mas seryoso at madilim. Ipinapaalam sa lahat, pahayag ni Gabriel habang nakatingin ng matalim kay Roberto. May natanggap kaming ulat mula sa site. Ang unang bahagi ng giyerang itinayo, gamit ang iyong naunang inaprubahang materyales, ay nagpakita ng malalaking lamat. May banta ng agarang pagguho. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay tila isang dahan-dahang paghinto ng mundo. Ang bawat mata ay nakapako kay Roberto, ang lalaking nagnakaw ng kredito, ngunit hindi nakapagtago sa panganib ng kanyang sariling kapabayaan. Ang matinis na tunog ng mga sirena mula sa malayo ay tila isang mabilis na tibok ng kaba na bumabalot sa buong gusali ng Villarosa Holdings. Sa loob ng boardroom, ang katahimikan ay naging kasing bigat ng semento. Ang mga lamat na naiulat sa site ng Coastal Pearl ay hindi lamang pinsala sa istruktura. Ito ang unti-unting pagguho ng bawat kasinungalingang itinayo ni Roberto sa loob ng mahabang panahon. Nakatayo si Roberto sa harap ng malaking screen. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatitig sa mga larawang ipinadala mula sa site. Ang malalaking bitak sa pundasyon ng Area 4 ay tila mga tuyong ugat na sumusuka ng panganib. Ang bawat lamat ay sumisigaw ng kanyang pangalan dahil ang kanyang pirma ang nagpahintulot sa paggamit ng mga materyales na hindi angkop sa bigat ng proyekto. Ito ay hindi maaari. Pautal-utal na sabi ni Roberto. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. Ang mga subcontractors, sila ang may kasalanan. Siguradong niloko nila tayo sa kalidad ng semento. Mark, nasaan ang ulat ng inspection? Sumigaw si Roberto. Pilit na naghahanap ng sino mang maaaring itulak sa bangin upang iligtas ang kanyang sarili. Ngunit walang sumasagot. Ang mga board members ay nakatingin sa kanya nang may matinding pandidiri at galit. Ang titulong doktor, na dati ay nagbibigay sa kanya ng liwanag, ay ngayon ay naging isang madilim na anino na sumasakal sa kanya. Mr. Domingo, huwag mong ibaling ang sisi sa iba, malamig na sabi ni Gabriel. Ang bawat salita ng lalaki ay tila isang patalim na tumutusok sa pride ni Roberto. Narito ang dokumentong pinirmahan mo noong nakaraang linggo. Malinaw na nakasaad dito ang iyong pag-aproba sa paggamit ng Type B concrete sa halip na Type A sa kabila ng babala tungkol sa seismic instability ng Area 4. Sa madaling salita, pinili mong magtipid kapalit ng kaligtasan ng publiko. Babe, sabihin mo sa kanila na hindi mo alam. Biglang sabat ni Chloe, ang kanyang boses ay puno ng desperation. Ngunit hindi ito desperation para kay Roberto, kundi para sa sarili niyang imahe. Sabihin mo na nagkamali lang ang HR sa pagbigay ng folder. Hindi pwedeng madamay ang pangalan ng pamilya ko sa iskandalong ito. Hinarap ni Roberto si Chloe, naghahanap ng kahit konting pagdamay mula sa babaeng ipinalit niya kay Teresa. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Chloe ay hindi pag-ibig, kundi ang matinding pagnanais na iligtas ang sariling balat. Ang bawat pangako ng katapatan na binitawan nito noon ay tila mga bula na naglaho sa gitna ng unos. Chloe, kailangan mo akong tulungan. Pagmamakaawa ni Roberto habang pilit na hinahawakan ang kamay ni Chloe. Ang daddy mo. Baka pwedeng kausapin niya ang board. Sabihin niyo na technical error lang ito. Dito naganap ang golden moment ng masakit na katotohanan. Marahas na binawi ni Chloe ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Roberto. Ang pag-atras ng babae ay tila isang malinaw na pagguhit ng linya sa pagitan nila. Ang dating mahigpit na kapit ni Chloe sa braso ni Roberto noong araw ng diborsyo ay napalitan ng isang kilos ng pandidiri. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Roberto ang lamig ng pag-iisa. Ang parehong lamig na ipinaranas niya kay Teresa noong gabi ng ulan. Huwag mo akong idamay rito, Roberto? Sigaw ni Chloe. Ang kanyang muka ay namumula sa galit. I thought you were a genius. I thought you knew what you were doing.
Kung alam ko lang na ganito ka kadesperado at kabobo, hindi sana kita tinulungan. You're on your own now. Huwag mong asahan na idadamay ko ang daddy ko sa kapabayaan mo. Habang nagaganap ang kaguluhan sa loob ng kanyang pribadong silid, pinagmamasdan ni Teresa ang bawat detalye. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malalim na pagkapagod. Hindi siya nasasayahan sa pagguho ng proyekto dahil ang kaligtasan ng mga tao ang higit na mahalaga para sa kanya. Ngunit ang pagguho ng relasyon ni Roberto at Chloe ay ang natural na bunga ng isang pundasyong itinayo sa pang-aapi. Gabriel? Mahinang tawag ni Teresa sa pamamagitan ng communication line. Sapat na ang panonood. Sabihin mo sa kanila ang katotohanan tungkol sa pananagutan. Tumango si Gabriel sa loob ng boardroom. Inayos niya ang kanyang salamin at tumingin ng diretso sa mga mata ni Roberto na ngayon ay basang-basa na ng luha ng takot. Mr. Domingo, ayon sa batas at sa kontratang pinirmahan mo sa Villarosa Holdings, ikaw ang nag-iisang Senior Project Director na may ganap na awtoridad sa Area 4. Ang bawat pinsala, ang bawat sentimong mawawala sa kumpanya, at ang bawat banta sa buhay ng tao ay direktang nakatali sa iyong pangalan. Hindi ka lang masisante, Roberto. Maaari kang humarap sa mga kasong kriminal na magpapanatili sa iyo sa loob ng kulungan sa loob ng mahabang panahon. Napaluhod si Roberto sa sahig. Ang kanyang mamahaling suit ay nagusot at ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang tunog ng kanyang paghikbi ay tila isang malungkot na awit ng pagkatalo. Patawarin niyo ako. Pakiusap. Pagmamakaawa ni Roberto sa mga board members. Gusto kong makausap ang chairperson. Gusto kong humingi ng tawad ng personal. Alam kong maiintindihan niya ako kung maipapaliwanag ko ang lahat. Please, Gabriel, kahit 5 minuto lang, I need to talk to the owner of this company. Isang nakapangingilabot na katahimikan ang sumunod. Tumingin si Gabriel sa kamera na nakatago sa pader. Tila humihingi ng permiso mula sa reynang nagmamasid. Pagkalipas ng ilang sandali, nakatanggap siya ng isang maikling mensahe sa kanyang relo. Sige Roberto, sabi ni Gabriel. Ang boses ay puno ng isang mapait na pahiwatig. Ang chairperson ay handang humarap sa iyo. Bukas ng umaga, 8:00, sa main hall ng ika-50 palapag. Doon mo malalaman kung gaano kabigat ang iyong pagkakamali. Umalis ang lahat sa boardroom, iniwan ang isang wasak na Roberto at isang galit na Chloe. Nang sumapit ang hating gabi, sa loob ng isang madilim na silid sa isang hotel, kinuha ni Chloe ang kanyang telepono at mabilis na tumawag sa isang hindi kilalang numero. Hello? Dad, kailangan nating kumilos. Bulong ni Chloe. Ang kanyang mga mata ay tila isang ahas na naghahanap ng butas na matatakasan. Kailangang iligtas mo ako sa gulo ni Roberto. At may nalaman ako. May kakaiba sa chairperson ng kumpanyang ito. Kailangan nating malaman kung sino talaga ang nagpapatakbo sa Villarosa bago matapos ang lahat. Samantala, sa ika-50 palapag, nakatayo si Teresa sa gitna ng malawak na hall. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanyang mukha. Nagbibigay ng isang anyo na tila isang anghel ng katarungan. Lumapit si Gabriel sa kanya. Bit-bit ang ulat ng pinsala sa side. Handa ka na ba, Teresa? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang kamay ay marahang tumapik sa balikat ng dalaga. Isang pagpapakita ng katapatan na hindi matitibag. Higit pa sa handa, Gabriel, sagot ni Teresa, habang pinagmamasdan ang malawak na lungsod sa kanyang paanan. Bukas, matatapos na ang kwento ng doktor at magsisimula ang tunay na kabanata ng aking buhay. Ang gabi bago ang pinakahihintay na paghuhukom ay nababalot ng isang kakaibang katahimikan, isang uri ng kapayapaan na tila nagbabadya ng isang dambuhalang bagyo. Nakatayo si Teresa sa malawak na balkonwahe ng kanyang penthouse sa ika-50 palapag. Sa ibaba, ang lungsod ng Maynila ay tila isang dagat ng mga kumukutitap na ilaw, mga pangarap, pighati at tagumpay na nagsasama-sama sa ilalim ng madilim na kalangitan.
Humihihip ang malamig na hangin. Pilit na nilalaro ang kanyang maikling buhok. Sa loob ng 10 taon, ang bawat gabi ni Teresa ay nauubos sa paghihintay sa pag-uwi ni Roberto, sa pag-aalala kung kumain na ba ito o sa pagtatama ng mga mali sa mga teknikal na ulat nito. Ngunit ngayong gabi, sa unang pagkakataon, ang kanyang isipan ay hindi na nakakulong sa anino ng ibang tao. Naramdaman niya ang isang uri ng kalayaan na hindi nabibili ng salapi. Ang kalayaan mula sa pangangailangang patunayan ang kanyang halaga sa isang taong bulag sa kanyang sakripisyo. Narinig niya ang mahinang tunog ng pagbukas ng glass door sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ang dumating. Ang bango ng pamilyar na pabango ni Gabriel, isang amoy ng kahoy at sariwang ulan, ay sapat na upang pakalmahin ang anumang kaba sa kanyang dibdib. Dahan-dahang lumapit si Gabriel at isinampay ang kanyang itim na suit jacket sa mga balikat ni Teresa. Ang bigat at init ng tela ay tila isang mahigpit na yakap na nagbibigay ng proteksyon. Nanatiling nakatayo si Gabriel sa tabi niya. Kapwa sila nakatingin sa malayo, hinahayaan ang katahimikan na maging tulay ng kanilang mga damdamin. Hindi ka pa rin ba makatulog? Mahinang tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng pag-aalaga. Masyadong maingay ang isip ko, Gab, sagot ni Teresa. Ang kanyang paningin ay nakapako sa pinakamalayong bituin. Inisip ko kung paano ko natiis ang 10 taon na nakayuko. Inisip ko kung bakit hinayaan kong ituring akong basura ng mga taong binigyan ko ng lahat. Humarap si Gabriel sa kanya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang mga mata ng lalaki ay nagliliyab sa katapatan. Itinaas ni Gabriel ang kanyang kamay, tila mag-aalinlangan pa sa simula. Ngunit kalaunan ay marahang pumatong ang kanyang palad sa ibabaw ng balikat ni Teresa, sa ibabaw ng jacket na ipinahiram niya. Naramdaman ni Teresa ang init ng mga daliri ni Gabriel, isang hawak na puno ng respeto at lihim na paghanga. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa pagiging mabuti, Teresa, bulong ni Gabriel. Ang kadiliman ni Roberto ay hindi kailanman magiging dungis sa iyong liwanag. Bukas, hindi ka lang maglalakad sa loob ng boardroom na yon bilang chairperson. Maglalakad ka bilang ang babaeng nagtagumpay laban sa sarili niyang sakit. Dahan-dahang itinaas ni Teresa ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Gabriel na nasa kanyang balikat. Isang maliit na kilos, ngunit nagdadala ng matinding emosyon. Ang pagdampi ng kanilang mga balat ay nagdulot ng isang kakaibang kuryente. Isang pakiramdam na tinatawag nilang kilig, ngunit may lalim ng 2 taong nakasaksi sa bawat sugat ng isa't isa. Hindi ito ang mababaw na pag-ibig na inialay sa kanya noon. Ito ay isang alyansa ng 2 kaluluwang may iisang layunin. Salamat, Gabriel. Kung hindi dahil sa'yo, baka nalunod na ako sa ulan nung gabing iyon. Tapat na, sabi ni Teresa. I will always be here, Teresa, kahit anong mangyari. Sagot ni Gabriel. Inilapit niya ng bahagya ang kanyang muka, sapat na upang maramdaman ni Teresa ang mainit niyang hininga sa kanyang pisngi. Isang segundo ng matinding tensyon ang namayani, isang sandali na tila huminto ang mundo para lamang sa kanilang dalawa. Ngunit bago pa man lumampas ang lahat sa hangganan, marahang tumalikod si Gabriel at ngumiti ng tipid. Dapat ka nang magpahinga. May iniwan akong maliit na regalo sa iyong dressing table. Buksan mo ito kapag handa ka na. Dagdag ng lalaki bago tuluyang bumalik sa loob. Habang nagaganap ang mapayapang eksenang ito, sa isang madilim na silid sa kabilang panig ng lungsod, ang kapaligiran ay kabaligtaran. Nakaupo si Roberto sa sahig ng kanyang sala, napapaligiran ng mga bakanting bote ng alak. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay mapula sa kakaiyak. Sa kanyang tabi, ang kanyang ina na si Doña Carmen ay patuloy na nagbubunganga, sinisisi ang lahat maliban sa kanilang sarili. Anong gagawin natin, Roberto? Paano kung ipakulong kanila? Wala tayong pambayad sa abogado.
Sigaw ni Doña Carmen habang pilit na kinukuha ang huling alahas na suot niya upang itago. Hindi ko alam, mama. Hindi ko alam. Sigaw ni Roberto pabalik habang mahigpit na hawak ang kanyang diploma na tila ba ito ay makakapagligtas sa kanya. Ang titulong doktor na pinaghirapan ni Teresa para sa kanya ay tila naging isang mabigat na sumpa na nagpapaalala sa kanyang kabiguan. Kinaumagahan, eksaktong 8:00, tumunog ang malalaking kampana ng katedral sa di kalayuan. Sa loob ng penthouse, dahan-dahang binuksan ni Teresa ang maliit na kahon na iniwan ni Gabriel. Sa loob nito ay isang gintong Gim Kay Ao, brooch, na hugis ng isang maliit na Vungming, crown, na pinalamutian ng maliliit na diamante. May kasama itong kapirasong papel na may sulat kamay ni Gabriel. You were born to lead, not to serve. Wear your crown, chairwoman. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. Inayos niya ang kanyang suit na kulay pula ng alak, isang kulay ng kapangyarihan at tagumpay. Inilapat niya ang brooch sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang kanyang pulang lipstick at maingat na binigyan ng kulay ang kanyang mga labi. Ang bawat galaw niya ay puno ng dahan-dahang determinasyon. Naglakad siya patungo sa pribadong elevator. Sa loob ng maliit na espasyong yon, tinitigan niya ang kanyang sarili sa salamin. Wala na ang bakas ng pagod. Wala na ang bakas ng babaeng amoy bawang at laging nakayuko. Ang nakikita niya ay isang babaeng handang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Bumukas ang pinto ng elevator sa 50 palapag. Doon, naghihintay si Gabriel, nakasuot ng kanyang pinakamagandang suit. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki. Itinaas ni Gabriel ang kanyang braso at ipinulupot ni Teresa ang kanyang kamay rito. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa makintab na sahig ay tila isang martsa ng katarungan. Ang bawat hakbang ay nagpapahiwatig na ang oras ng pagtatago ay tapos na. Sa kabilang dako ng malaking double doors ng main hall, naghihintay ang mga taong handang sumamsam sa kanyang dangal, hindi alam na ang reynang kanilang minaliit ay nasa pintuan na. Ready? Bulong ni Gabriel. More than ready. Sagot ni Teresa, ang kanyang boses ay kasing talim ng isang espada. Tumango si Gabriel sa mga security guards. Sa isang mabilis at malakas na pagtulak, bumukas ang malalaking pintuan, inilalantad ang maliwanag at marangyang silid kung saan ang tadhana ay naghihintay na maisakatuparan. Ang malawak na bulwagan sa 50 palapag ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan na tila ba ang bawat hibla ng hangin ay naghihintay sa isang malaking pagsabog. Ang liwanag mula sa naglalakihang bintana ay tumatama sa mahaba at makintab na mesa ng boardroom kung saan nakaupo ang mga makapangyarihang board members na may seryoso at madidilim na mukha. Sa dulo ng mesa, nakatayo si Roberto. Ang kanyang mga kamay ay nakadiin sa ibabaw ng kahoy upang pigilan ang kanilang panginginig. Basang-basa ang kanyang noo ng pawis at ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa bakanteng upuan sa pinakaulo ng mesa. Ang upuan ng chairperson. Sa tabi niya, si Chloe ay pilit na pinapanatili ang kanyang poise. Ngunit ang mabilis na paggalaw ng kanyang mga daliri sa kanyang mamahaling bag ay nagpapakita ng matinding pagkabalisa. Mr. Gabriel, nasaan na ang chairperson? Pautal-utal na tanong ni Roberto. Ang kanyang boses ay tila isang munting huni sa gitna ng malawak na silid. Gusto ko lang ipaliwanag na ang nangyari sa Coastal Pearl ay isang malaking pagkakamali ng mga tauhan ko. Bilang isang doktor ng inhinyerya, tinitiyak ko sa inyo na kaya ko itong ayusin sa loob ng 1 linggo. Pakiusap, huwag niyo munang ituloy ang demanda. Tumingin si Gabriel sa kanyang relo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Huminahon ka, Mr. Domingo. Ang chairperson ay nandito na. Sa katunayan, kanina pa niya pinakikinggan ang bawat salitang lumalabas sa iyong bibig. Biglang bumukas ang malalaking double doors ng hall.
Ang tunog ng pagtama ng mabigat na kahoy sa pader ay lumikha ng isang alingawngaw na tila isang hudyat ng kamatayan para sa dangal ni Roberto. Isang babaeng nakasuot ng suit na kulay pula ng alak ang dahan-dahang pumasok. Ang bawat tunog ng kanyang matitigas na takong sa marmol na sahig ay tila isang dahan-dahang pagpako sa tadhana ng mga taong naroroon. Nakahinto ang paghinga ni Roberto nang makita ang figura ng babae. Dahil sa tindi ng liwanag sa likuran nito, anino lamang ang kanyang nakikita sa simula. Ngunit habang lumalapit ang babae, unti-unting nababakas ang pamilyar na hubog ng mukha, ang matikas na tindig, at ang mga matang dati ay puno ng pag-ibig, ngunit ngayon ay kasing lamig na ng yelo. Teresa? Bulong ni Roberto, ang kanyang boses ay tila nawalan ng hangin. Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok sa palapag na ito? Gabriel, tawagan mo ang security. Ang baliw na babaeng ito ay sinusundan ako hanggang dito. Sumigaw si Chloe, pilit na itinatago ang kanyang takot sa likod ng galit. Teresa, mahiya ka naman. Hindi mo ba alam na seryosong pulong ito? Ito ang opisina ng chairperson. Hindi ito kusina para sa mga tulad mong utusan. Lumabas ka bago ka namin ipakulong. Hindi tumigil si Teresa sa paglakad. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmakaawa. At lalong hindi siya natinag. Nang makarating siya sa harap ni Roberto, huminto siya at tinitigan ng lalaki ng diretso sa mga mata. 1 segundo, 2 segundo. Ang katahimikan ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa natitirang kayabangan ni Roberto. Dahan-dahang itinaas ni Teresa ang kanyang kamay at tinanggal ang kanyang suot na mamahaling sunglasses. Isinampay niya ito sa kanyang dibdib, katabi ng gintong brooch na hugis bungmin. Huwag kang mag-alala, Roberto. Simula ni Teresa. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit nagdadala ng bigat ng $1 bilyong na imperyo. Hindi mo na kailangang tumawag ng security. Dahil sa gusaling ito, ako ang nagpapasya kung sino ang dapat manatili at sino ang dapat kaladkarin palabas. Tumayo si Gabriel nang may matinding paggalang. Yumuko siya ng bahagya sa harap ni Teresa, 1 kilos na nagpatahimik sa buong silid. Mga Ginoo at ginang ng board, danyag ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Ikinagagalak kong ipakilala sa inyo ang tunay na may-ari at tagapangulo ng Villarosa Holdings, ang babaeng nagtayo ng pundasyon ng kumpanyang ito sa loob ng 10 taon habang nagtatago sa anino. Madam Chairperson Teresa Villarosa. Ang bawat board member ay sabay-sabay na tumayo at yumuko bilang pagkilala. Ang ingay ng mga upuang nagagasgas sa sahig ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Roberto. Napaatras ang lalaki. Ang kanyang tuhod ay nanginig hanggang sa tuluyan siyang mawalan ng lakas at mapaupo sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa gulat habang ang kanyang bibig ay umawang ngunit walang salitang lumabas. Hindi maaari ito. Pautal-utal na sabi ni Roberto. Asawa kita. 10 taon tayong magkasama. Wala kang alam sa negosyo. Isa ka lang may bahay. Iyon ang pagkakamali mo, Roberto. Sabi ni Teresa habang dahan-dahang nauupo sa upuan ng chairperson, ang trono na matagal niyang inilaan para sa sarili. Pinili kong maging may bahay mo dahil mahal kita. Pinili kong gawin ang mga ulat mo, ang mga disenyo mo, at ang mga pagsusuri mo dahil gusto kitang maging matagumpay. Ang bawat salitang lumabas sa bibig mo sa loob ng 10 taon ay galing sa utak ko. Ang bawat titulong ipinagmamalaki mo ay itinayo sa aking pawis. Tumingin si Teresa kay Chloe na ngayon ay maputla pa sa isang bangkay. At ikaw, Chloe, sinasabi mo na ang talino ni Roberto ay nababagay sa iyo. Ngayong alam mo na ang bawat ideyang hinangaan mo sa kanya ay galing sa isang utusan sa kusina. Tingnan natin kung gaano pa siya kakinang sa paningin mo. Madam, please! Pagmamakaawa ni Roberto
habang pilit na gumagapang patungo sa paanan ni Teresa. Teresa, babe, patawarin mo ako. Naguluhan lang ako. Alam mo namang mahal kita. 'Di ba? Kaya nating ayusin ito. Tayong dalawa ang magpapatakbo ng kumpanyang ito. Isang malamig na halakhak ang pinakawalan ni Teresa. Inayos niya ang kanyang brooch at tumingin kay Gabriel. Mr. Gabriel, paki-flash sa screen ang huling audit report ng Coastal Pearl. Lumitaw sa malaking screen ang mga dokumentong may pulang marka. Roberto Domingo? Basa ni Teresa sa pangalan ng asawa ng may matinding pait. Dahil sa iyong kapabayaan at kawalan ng tunay na kaalaman, ang Villarosa Holdings ay nalugi ng 800 milyong piso sa loob lamang ng isang buwan. At dahil ang iyong pirma ang nasa lahat ng illegal na cost-cutting documents, ikaw ang mag-iisang haharap sa mga kasong estafa at reckless imprudence. Security! Tawag ni Teresa. Ang kanyang boses ay tila isang hatol mula sa langit. Bumukas muli ang mga pinto at pumasok ang 4 na armadong security guards. Lumapit sila kay Roberto na tila ba isa itong karaniwang kriminal. Ilabas ang basurang ito sa gusali ko. Utos ni Teresa nang hindi man lamang tumitingin sa asawa. At sabihan ng mga abogado na huwag silang tatanggap ng anumang settlement. Gusto ko, maranasan niya kung paano matulog sa semento. Dahil doon naman talaga nararapat ang mga taong ang pundasyon ay gawa sa kasinungalingan. Habang kinalakaladkad si Roberto palabas, ang kanyang mga pagsigaw at pagmamakaawa ay tila isang malungkot na himig na unti-unting nawawala sa pasilyo. Naiwan si Chloe na nakatayo sa gitna ng silid, nanginginig sa takot habang nakatingin sa Reynang dati ay tinawag niyang pulubi. Tumingin si Teresa sa board members at ngumiti ng may dignidad. Ngayong tapos na tayo sa paglilinis ng dumi, maaari na ba nating simulan ang tunay na trabaho? Nakahinga ng maluwag si Gabriel at tumayo sa tabi ni Teresa. Ang kanyang kamay ay marahang pumatong sa likod ng upuan nito. Isang tahimik na pangako na ang Reyna ay hindi na kailanman muling mag-iisa. Hubarin niyo ang vest na yan. Hindi yan pag-aari ng isang kriminal. Ang boses ni Gabriel ay umalingaw-ngaw sa lobby ng Villarosa Holdings, mas matalas pa sa lamig ng aircon na dumadampi sa balat ng mga taong naroroon. Sa harap ng dambuhalang salamin na pintuan ng gusali, pilit na kumakawala si Roberto mula sa mahigpit na pagkakahawak ng 2 security guards. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kayabangan ay ngayon ay nababalot ng matinding takot at kahihiyan. Ang bawat mata ng mga empleyadong dati ay yumuyukod sa kanya, ay ngayon ay nakapako sa kanya ng may panghahamak. Hinubad ng gwardiya ang itim na vest na may logo ng kumpanya mula sa balikat ni Roberto. Ang bawat butones na natatanggal ay tila isang dahan-dahang pagpitas sa kanyang dangal. Naiwan siyang nakasuot lamang ng gusot na puting polo. Ang kanyang kurbata ay nakalaylay na tila isang lubid na sumasakal sa kanyang leeg. Sa labas ng gusali, tila may naghihintay na kawan ng mga gutom na lobo. Ang mga reporter mula sa iba't ibang istasyon ng balita ay mabilis na naglapitan. Ang kanilang mga kamera ay walang tigil sa pagkurap ng mga puting liwanag. Ang bawat flash ng kamera ay tila isang sampal ng katotohanan na nagbubunyag sa buong bansa ng kanyang pagbagsak. Dr. Domingo, totoo bang nagnakaw kayo ng bilyon-bilyong pondo mula sa Coastal Pearl Project? Sir, totoo bang peke ang inyong mga kredensyal at ang inyong asawa ang tunay na gumawa ng inyong mga disenyo? Ang mga katanungan ay tila mga palaso na tumatagos sa kanyang dibdib. Hindi makasagot si Roberto. Yumuko siya, pilit na itinatago ang kanyang mukha, ngunit wala siyang matatakasan. Ang titulong doktor na itinayo niya sa pundasyon ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho sa harap ng madla. Sa isang sulok, nakatayo si Chloe, nanginginig ang buong katawan habang nakatingin sa gulo. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Sa screen, nakita niya ang pangalan ng kanyang ama, ang makapangyarihang negosyante na naging tuntungan ni Roberto. Dad! Dad! Kailangan mo kaming tulungan!
Pagsusumamo ni Chloe sa telepono, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Wala akong anak na kasing tanga mo, Chloe. Ang boses ng kanyang ama sa kabilang linya ay tila isang hatol ng kamatayan. Dahil sa pakikipagrelasyon mo sa lalaking iyan, nadamay ang reputasyon ng pamilya natin. Huwag kang uuwi rito. Huwag mo na ring susubukang gamitin ang apelyido ko. Mula ngayon, wala ka ng kinalaman sa akin at sa kumpanya ko. Ang dahan-dahang pagpatay ng linya ng kanyang ama ay tila pagguho ng huling tulay na nag-uugnay kay Chloe sa kanyang marangyang buhay. Nabitawan niya ang kanyang telepono na lumikha ng isang mahinang tunog sa sahig. Napatingin siya kay Roberto, ang lalaking dati ay itinuturing niyang tiket patungo sa rurok ng tagumpay. Ngayon, ang nakikita niya ay isa lamang basag na salamin na wala ng silbi. Habang nagaganap ang kaguluhan sa baba, sa loob ng kanyang opisina sa ika-50 palapag, nakatayo si Teresa sa tabi ng malawak na bintana. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga kumikislap na ilaw ng mga kamera sa ibaba. Ang bawat flash ay nagpapaalala sa kanya ng 10 taon ng pagtitiis, 10 taon ng pagtatago sa dilim upang bigyang liwanag ang ibang tao. Pumasok si Gabriel sa silid, bitbit ang mga legal na dokumento. Ang kanyang mga hakbang sa carpeted na sahig ay tila isang himig ng kapanatagan. Lumapit siya kay Teresa. Ang kanyang presensya ay nagdadala ng isang uri ng init na nagpapagaan sa mabigat na nararamdaman ng dalaga. Nailabas na ang warrant of arrest, Teresa. Mahinang ulat ni Gabriel. Hindi lang estafa ang kakaharapin niya. Isinama na rin ng ating mga abogado ang mga kaso ng falsification of documents at ang danyos para sa lahat ng nawalang pondo. Hindi siya makakalabas sa kulungan sa loob ng maraming taon. Tumango si Teresa, isang maliit at malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Salamat, Gabriel. Pero bakit tila wala akong nararamdamang saya? Akala ko, kapag nakita ko siyang ganito, mawawala na lahat ng sakit. Humarap si Gabriel sa kanya. Ang mga mata ay puno ng matinding pangunawa. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at marahang inayos ang isang hibla ng buhok ni Teresa na nakatakip sa mata nito. Ang pagdampi ng kanyang mga daliri sa balat ni Teresa ay tila isang dahan-dahang pag-aalis ng mga tinik na matagal nang nakabaon sa puso ng dalaga. Dahil hindi ka katulad niya, Teresa, bulong ni Gabriel. Ang katarungan ay hindi laging nagdadala ng tawa. Minsan ito ay nagdadala ng katahimikan. Ang mahalaga, malaya ka na. Ang 10 taon na ninakaw nila sa'yo ay hindi na maibabalik. Pero ang susunod na 10 taon, ang susunod na habang buhay, iyan ang pag-aari mo na. Isang dahan-dahang paghinga ang pinakawalan ni Teresa. Isinandal niya ng bahagya ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel, hinahayaan ang sarili na maging mahina sa sandaling iyon. Ang bango ng suit ni Gabriel ay tila isang pamilyar na tahanan na nagbibigay ng proteksyon. Samantala, sa isang maliit na selda sa police station, nakaupo si Roberto sa malamig na semento. Ang dilaw na ilaw sa kisame ay tila nagtatawanan sa kanyang kalagayan. Wala na ang kanyang diploma, wala na ang kanyang magarang kotse, at lalong wala na ang babaeng handang magsakripisyo para sa kanya. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng mga bakal na pintuan na nagsasara. Isang tunog na magiging musika ng kanyang buhay sa mahabang panahon. Biglang bumukas ang pintuan ng selda. Pumasok ang isang pulis at inilapag ang isang folder sa harap niya. May nagpadala nito para sa'yo, sabi ng pulis. Nanginginig na binuksan ni Roberto ang folder. Sa loob nito ay isang litrato. Hindi ito litrato ni Teresa sa kanyang marangyang suit. Ito ay isang lumang litrato nila noong unang taon ng kanilang kasal. Noong panahong wala silang pera, ngunit puno ng pangarap. Sa likod ng litrato, may nakasulat na maikling mensahe sa Tagalog. Ang pinakamabigat na parusa ay hindi ang rehas, kundi ang pagkatanto na itinapon mo ang tanging taong totoong nagmahal sa iyo.
Nayakap ni Roberto ang litrato habang humihikbi ng malakas. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay tila isang dahan-dahang pag-amin sa isang pagkakamaling hindi na kailanman maitatama. Habang nagaganap ito, si Chloe ay naglalakad sa madilim na kalsada, bitbit ang kanyang maleta. Ang kanyang mga mamahaling sapatos ay nasisira na sa kalsada at wala siyang matuluyan. Ang bawat anino sa kalsada ay tila isang paalala ng kanyang mga kasalanan. Isang itim na van ang biglang huminto sa tapat ni Chloe. Bumukas ang pinto at isang lalaking may nakakatakot na muka ang tumingin sa kanya. Miss Chloe, may utang ang pamilya niyo sa amin. At dahil tinalikuran ka na ng daddy mo, ikaw ang pambayad. Ang bawat yapak ng mga lalaking nagkakarga ng kasangkapan ay tila isang dahan-dahang pagtibag sa pundasyon ng tahanang dati ay puno ng kayabangan. Sa gitna ng malawak at bakanting sala, nakatayo si Doña Carmen habang yakap-yakap ang isang kristal na florera, ang huling piraso ng karangyaan na pilit niyang isinasalba mula sa mga tauhan ng bangko. Ang bahay na itinuring niyang palasyo ay isa na ngayong malamig na kuta ng kahihiyan. "Huwag ninyong hawakan iyan! Akin ito! Binili ito ng anak ko!" Sigaw ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka na pilit na inuulit ang isang kasinungalingan. "Ma'am, ayon po sa utos ng korte, ang lahat ng ari-arian sa loob ng bahay na ito ay kukunin bilang pambayad sa danyos ng Villarosa Holdings." Sagot ng isang opisyal na tila walang anumang emosyon sa kanyang mukha. Napaupo si Doña Carmen sa malamig na sahig. Wala na ang kanyang mga alahas, wala na ang kanyang mga katulong, at wala na ang kanyang mga kaibigang dati ay laging nakapaligid sa kanya. Sinubukan niyang tawagan si Chloe sa huling pagkakataon, ngunit ang tanging narinig niya ay ang malamig na boses ng operator na nagsasabing hindi na aktibo ang numero. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, napagtanto niya ang isang nakapangingilabot na katotohanan. Ang babaeng minaliit niya sa loob ng 10 taon ang tanging dahilan kung bakit siya nagkaroon ng marangyang buhay. Isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa tapat ng gate. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang babaeng nag-uumapaw ang awtoridad at ganda. Si Teresa. Kasama niya si Gabriel, na tila isang tapat na sundalo na laging nakabantay sa kanyang likuran. Ang pagpasok ni Teresa sa loob ng sala ay lumikha ng isang biglang katahimikan. Ang dahan-dahang paghampas ng kanyang takong sa marmol na sahig ay tila isang tunog ng paghuhukom. Nang makita ni Doña Carmen si Teresa, mabilis siyang gumapang patungo sa paanan ng dalaga. Wala na ang dating matikas na matanda. Ang naroon ay isang desperadang babaeng handang lunukin ang bawat salitang isinuka niya noon. "Teresa, anak, salamat at dumating ka." Pagmamakaawa ni Doña Carmen habang pilit na hinahawakan ang dulo ng suit ni Teresa. "Sabihin mo sa kanila na itigil ito. Hindi ba't pamilya tayo? Para mo na akong ina, hindi ba? Pakiusap, iligtas mo si Roberto. Bawiin mo ang demanda. Alam mo namang mahina ang loob ng anak ko, baka hindi niya kayanin sa loob ng kulungan." Tinitigan ni Teresa ang matanda. Ang kanyang mga mata ay hindi kakikitaan ng galit, kundi ng isang malalim at nakapapagod na pagkapagod. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ni Doña Carmen mula sa kanyang damit. "Ina?" Mahinang tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay tila isang dahan-dahang pagpunit sa isang lumang pahina. "Naalala niyo po ba? Noong nakaraang buwan, nang tawagin niyo akong Linta? Nang sabihin niyo sa harap ni Chloe na ako ang sumisira sa kinabukasan ni Roberto? Sa loob ng 10 taon, Mama, ibinigay ko ang lahat. Ang bawat butil ng kanin na kinain niyo, ang bawat gamot na ininom niyo, ay galing sa aking bulsa. Ngunit sa halip na pasasalamat, pangaalipusta ang ibinigay niyo. Nagkamali ako, Teresa. Patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat, magsisilbi ako sa iyo. Huwag mo lang kaming hayaang maging pulubi." Sigaw ni Doña Carmen, ang kanyang mga luha ay nag-iiwan ng mantsa sa sahig. Ang utang na loob
ay hindi binabayaran ng paglilingkod, Mama. Sabi ni Teresa, ang kanyang boses ay tumigas. Binabayaran ito ng paggalang. At noong araw na pinagtulungan niyo akong palayasin sa bahay na ito, habang bumubuhos ang ulan, tinapos niyo na ang bawat pagkakataon para sa kapatawaran. Ang bahay na ito ay kinuha na ng kumpanya. Mayroon kayong 1 oras upang kunin ang inyong mga personal na gamit. Dito naganap ang golden moment ng pagtatapos ng kanilang ugnayan. Napansin ni Teresa ang isang maliit na rebulto ng birhen sa gilid ng mesa. Isang lumang alaala mula sa yumaong asawa ni Doña Carmen. Dahan-dahang lumapit si Teresa, kinuha ang rebulto at maingat na inilagay ito sa kamay ng matanda. Ito lang ang tanging bagay na hindi ko kukunin sa inyo, Mama. Bulong ni Teresa. Dahil ito lang ang tanging bagay sa bahay na ito na hindi galing sa pera ko. Iyan ang huling alaala ng katapatan na meron kayo. Tumalikod si Teresa at nagsimulang maglakad palabas. Naramdaman niya ang matatag na kamay ni Gabriel sa kanyang likuran, isang suportang hindi kailanman nagkulang. Bago siya tuluyang lumabas ng pinto, lumingon siya sa huling pagkakataon. Gabriel! Tawagan mo ang isang taxi para sa kanya. Utos ni Teresa. Ipadala mo siya sa lumang apartment na tinitirhan ko noon nung nagsisimula pa lang kami ni Roberto. Iyon ang lugar na sinasabi niyang amoy imburnal. Doon niya mararanasan kung paano magsimula sa wala. Habang sumasara ang pinto ng sasakyan, narinig ni Teresa ang malakas at desperadang iyak ni Doña Carmen mula sa loob ng bahay. Ang tunog na yon ay tila isang dahan-dahang paghupa ng isang mahabang bagyo. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Teresa habang isinasandal ang kanyang ulo sa upuan ng sasakyan. Tapos na ba, Teresa? Mahinang tanong ni Gabriel habang dahan-dahang minamaneho ang sasakyan palayo. Tapos na ang pagbabayad ng utang, Gabriel. Sagot ni Teresa habang pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw. Ngunit ang paghilom, pakiramdam ko ay nagsisimula pa lamang. Marahang hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Teresa. Sa pagkakataong ito, hindi niya ito binitawan. Ang init ng kanilang mga palad ay tila isang pangako ng isang bagong umaga na wala nang dalang pait. Samantala, sa isang malayong probinsya, isang babaeng may gulugulong buhok at sirang damit ang nakaupo sa gilid ng kalsada. Si Chloe. Wala siyang pera, wala siyang makain, at ang kanyang pangalan ay nakapaskil sa lahat ng balita bilang isang kasabwat sa krimen. Ang bawat taong dumadaan ay tumitingin sa kanya ng may pandidiri. Ang dating reyna ng ganda ay isa na ngayong anino ng kahihiyan. Isang malakas na busina ng truck ang gumising sa kanyang diwa. Ang dahan-dahang pag-agos ng putik mula sa kalsada patungo sa kanyang sapatos ay tila isang huling paalala na ang bawat maling desisyon ay may katapat na kabayaran. Ang bawat hakbang sa loob ng madilim at malamig na pasilyo ng piitan ay tila isang dahan-dahang pagbabalik sa mga alaala ng nakaraan. Ang amoy ng kalawang, lumang semento, at ang bigat ng kawalan ng pag-asa ay sumusurot sa bawat hininga dito, sa lugar na ito, na tila kinalimutan na ng mundo. Nakatayo si Teresa sa harap ng isang makapal na glass partition. Suot niya ang isang simpleng puting bestida, walang anumang palamuti. Ngunit ang kanyang mukha ay nag-uumapaw sa isang uri ng liwanag na tanging yung mga taong nakalaya na sa sakit ang nagtataglay. Sa kabilang panig ng salamin, bumukas ang mabigat na pintuang bakal. Lumabas si Roberto na halos hindi na makilala. Ang kanyang dating makinis at mapuputing balat ay ngayon ay maputla at madungis. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata na dati ay puno ng kayabangan ay ngayon ay nababalot ng matinding takot at pangungulila. Pagkakita niya kay Teresa, tila biglang nabuhay ang isang patay na sulo sa loob ng kanyang mga mata. Mabilis siyang umupo at kinuha ang telepono upang makapagsalita. Teresa, Teresa. Dumating ka. Pautal-utal na sabi ni Roberto.
Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na pilit na kumakapit sa buhay. Alam ko na hindi mo ako matitis. Alam ko na mahal mo pa rin ako. Pakiusap, iligtas mo ako rito. Ang mga tao rito, pinahihirapan nila ako. Hindi ako para sa lugar na ito, Teresa. Ako ay isang doktor, isang henyo. Hindi ako pwedeng mabulok sa seldang ito. Tinitigan ni Teresa si Roberto nang may matinding katahimikan. Ang dahan-dahang pag-agos ng kanyang hininga ay tila isang himig ng kapayapaan na hindi kayang abutin ng lalaki. Roberto, 10 taon tayong nagsama. Mahinang simula ni Teresa. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit kasing tibay ng diamante. Sa loob ng 10 taon, ang bawat disenyo na ginawa ko para sa iyo ay para sa kinabukasan nating dalawa. Akala ko, ang pundasyon nating dalawa ay pag-ibig. Pero noong araw na binalibag mo ang mga papel sa mukha ko, natanto ko na ang tanging pundasyon na mayroon ka ay ang iyong sariling anino. Ginamit mo ako, Roberto. Ginamit mo ang bawat hibla ng aking talino upang itayo ang iyong pekeng kadakilaan. Nagkamali ako, Teresa. Pagsisihan ko ang lahat. Pagsusumamo ni Roberto habang pilit na kinakatok ang salamin. Bibawi ako sa'yo. Kapag nakalabas ako rito, pagsisilbihan kita. Tayong dalawa ang magpapatakbo ng Villarosa. Isipin mo ang 10 taon natin, Teresa. Hindi mo ba kayang patawarin ang lalaking naging mundo mo? Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. Inabot niya ang kanyang maliit na bag at kinuha ang isang bagay mula rito. Isang lumang singsing na pilak. Ang singsing na ibinigay ni Roberto sa kanya noong sila ay nagsisimula pa lamang, noong wala pa silang pera at puno pa ng pangarap. Ang dahan-dahang paglatag ni Teresa ng singsing sa ibabaw ng maliit na patungan sa harap ng salamin ay ang kanyang golden moment ng pagpapalaya. Ito ang huling piraso ng aking nakaraan na nahawak ko pa, Roberto, bulong ni Teresa. Ito ang simbolo ng babaeng handang mamatay para sa iyo. Ngunit ang babaeng iyon ay namatay na noong gabi ng ulan. Ang babaeng nasa harap mo ngayon ay ang babaeng natutong mahalin ang sarili niya nang higit pa sa anumang titulo o pangako. Huwag, Teresa! Huwag mong iwan ang singsing na yan! Kunin mo ako rito! Sigaw ni Roberto. Ang kanyang boses ay nagsimulang mabasag sa matinding paghikbi. Ang pagpapatawad ko ay hindi para sa iyo, Roberto. Pagpapatuloy ni Teresa habang dahan-dahang tumatayo mula sa kanyang upuan. Ito ay para sa aking kapayapaan. Hindi na ako galit sa iyo. Wala na akong nararamdamang anumang emosyon kapag tinitingnan kita. At iyon ang pinakamabigat na parusa na maibibigay ko sa iyo. Ang katotohanang wala ka ng anumang puwang sa aking mundo. Tumalikod si Teresa at nagsimulang maglakad palayo. Ang bawat tunog ng kanyang mga hakbang ay tila isang dahan-dahang pagputol sa mga tanikalang nag-uugnay sa kanila. Sa labas ng selda, narinig niya ang malakas at desperadang pagsigaw ni Roberto. Ang tunog ng kanyang paghampas sa salamin na tila isang huling pagtatangka na bawi ng langit na itinapon niya. Nang makalabas si Teresa sa gate ng piitan, sinalubong siya ng mainit na sikat ng araw at ang sariwang hangin ng kalayaan. Sa di kalayuan, nakatayo si Gabriel sa tabi ng kanyang sasakyan. Ang lalaki ay nakangiti. Nang may matinding paggalang at pagmamahal, ang kanyang mga mata ay nagsasabing handa na siyang samahan si Teresa sa anumang landas na pipiliin nito. Lumapit si Teresa kay Gabriel. Ang dahan-dahang pagdampi ng kamay ni Gabriel sa kanyang likuran ay tila isang mahigpit na yakap na nagbibigay ng bagong pundasyon. "Kumusta ka?" Mahinang tanong ni Gabriel. "Magaan, Gab," sagot ni Teresa habang nakatingin sa asul na kalangitan. Sa wakas, natapos na ang ulan. Habang papalayo ang kanilang sasakyan, naiwan sa loob ng selda ang isang wasak na lalaki na yakap-yakap ang isang lumang singsing na pilak. Ang tanging kayamanan na natitira sa kanya
sa gitna ng kanyang bilyon-bilyong kasalanan. Sa kabilang dako ng bansa, si Chloe ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang tagapaghugas ng pinggan sa isang maliit at maduming karinderya. Ang kanyang mga kamay na dati ay puro alahas, ay ngayon ay puno ng sugat mula sa matatapang na sabon. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang mga kamay ay tila isang paalala na ang tunay na ganda ay wala sa mukha, kundi sa katapatan ng puso. Ang bawat sinag ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng penthouse ay tila isang dahan-dahang paghaplos sa bagong kabanata ng buhay ni Teresa. Wala na ang amoy ng luma at madilim na selda. Wala na ang bigat ng mga kasinungalingan. Ang tanging namayani sa paligid ay ang bango ng mga sariwang bulaklak ng jasmine na nakalagay sa florera. Isang bango na nagpapaalala sa kanya na ang bawat bulaklak ay kailangang dumaan sa dilim ng lupa bago ito tuluyang mamukadkad. Nakatayo si Teresa sa harap ng kanyang salamin. Dahan-dahang binubuksan ang maliit na kahon na iniwan ni Gabriel sa kanyang dressing table. Sa loob nito, ang gintong brooch na hugis Vung Min, ay kumikinang sa ilalim ng liwanag. Hindi lamang ito isang piraso ng alahas, ito ay isang deklarasyon. Sa bawat diamanteng nakakabit dito, tila nakikita ni Teresa ang mga gabing puyat siya sa paggawa ng trabaho ng iba, ang bawat luhang pumatak sa kanyang mga pisngi, at ang bawat panalangin niya para sa katarungan. Ang bawat sugat ng nakaraan ay naging bahagi ng makinang na dekorasyong ito. Narinig niya ang mahinang tunog ng pagbukas ng pintuan. Hindi siya lumingon, ngunit naramdaman niya ang pagbabago sa hangin. Ang presensya ni Gabriel ay tila isang daluyong ng dagat na dahan-dahang bumabalot sa kanya, nagbibigay ng kapanatagan na hindi niya kailanman naramdaman sa piling ni Roberto. Lumapit si Gabriel, ang kanyang mga hakbang sa carpeted na sahig ay tila isang himig ng katapatan. Tumayo si Gabriel sa likuran ni Teresa. Sa salamin, nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang titig ni Gabriel ay hindi puno ng pag-aari o pagkontrol. Ito ay puno ng isang matinding paghanga na tila ba nakikita niya ang bawat lihim na kagandahan ng kaluluwa ni Teresa. Dahan-dahang kinuha ni Gabriel ang brooch mula sa kahon at maingat na inilapat ito sa suit ni Teresa, sa tapat ng kanyang puso. Hindi na kailangan ng korona sa ulo. Teresa, mahinang bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malalim at nagdadala ng isang uri ng init na nagpapabilis sa tibok ng puso ng dalaga. Dahil ang tunay na reyna ay nakikilala sa bigat ng kanyang pinagdaanan at sa talas ng kanyang isipan. At ikaw ang pinakamatalino at pinakamagandang reyna na nakilala ko. Humarap si Teresa kay Gabriel. Ang pagitan ng kanilang mga muka ay paliit ng paliit, sapat na upang maramdaman ni Teresa ang hininga ng lalaki sa kanyang noo. Dito naganap ang golden moment ng kanilang pag-uumpisa. Kinuha ni Gabriel ang kamay ni Teresa, ang kamay na may maliliit na peklat mula sa mga taon ng pagluluto at pagtatrabaho sa kusina. Sa halip na ikahiya ito, dahan-dahang inilapit ni Gabriel ang kamay ni Teresa sa kanyang mga labi at hinalikan ang bawat daliri nito ng may matinding paggalang. "Gab!" Mahinang tawag ni Teresa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa halong kaba at ligaya. Natatakot ako na baka panaginip lang ito. Sa loob ng 10 taon, nakalimutan ko na kung paano mahalin ng ganito. Akala ko, ang pag-ibig ay laging may kasamang sakripisyo na masakit. Ang pag-ibig ay hindi dapat nakakasakal, Teresa. Sagot ni Gabriel habang dahan-dahang inilalapit ang kanyang mga bisig upang yakapin ang dalaga. Ang pag-ibig ay dapat nagpapalaya. I am not here to replace what you lost. I am here to build something new with you. A foundation that is made of truth, respect, and a love that knows no boundaries. Ipinulupot ni Teresa ang kanyang mga braso sa leeg ni Gabriel. Isinasandal ang kanyang muka sa malapad na dibdib ng lalaki. Ang bango ng suit ni Gabriel ay tila isang pamilyar na tahanan na nagbibigay ng proteksyon. Naramdaman ni Teresa ang mahigpit
Ngunit malumanay na pagyakap ni Gabriel sa kanyang baywang, isang haplos na nagpaparamdam sa kanya na siya ay pinapahalagahan, na siya ay ligtas, at higit sa lahat, na siya ay sapat na. Dahan-dahang inangat ni Gabriel ang baba ni Teresa. Ang bawat segundo ng kanilang pagtitigan ay tila isang dahan-dahang pagpawi ng lahat ng pait ng nakaraan. Sa ilalim ng malambot na liwanag ng umaga, dahan-dahang lapat ang kanilang mga labi. Isang halik na hindi nagdadala ng pagnanasa, kundi isang banal na pangako ng katapatan. Ito ay isang halik ng paghilom, isang halik na naghuhugas sa bawat alaala ng pagtataksil. Ang paligid ay uent-unting naglaho sa paningin ni Teresa. Ang tanging mahalaga ay ang init ng mga bisig ni Gabriel at ang katotohanang sa wakas. Nahanap na niya ang lalaking marunong lumuhod sa kanyang talino at tumayo sa tabi ng kanyang tagumpay. Ang dahan-dahang pagpatay ng ilaw sa silid ay tila isang fade to black na hudyat ng pagsisimula ng kanilang pribadong kaligayahan, malayo sa mga mata ng mapanghusgang mundo. Samantala, sa kabilang dako ng lungsod, ang balita tungkol sa opisyal na pag-upo ni Teresa bilang chairperson ay naging bukang bibig ng lahat. Ang mga pahayagan ay puno ng kanyang mga larawan. Ang mga tao ay humahanga sa kanyang lakas at galing. Si Roberto, sa loob ng kanyang madilim na selda, ay nakatingin sa isang lumang dyaryo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakikita ang mukha ni Teresa na masaya sa piling ni Gabriel. Ang bawat tawa ni Teresa sa litrato ay tila isang dahan-dahang pagpiga sa kanyang puso. Isang paalala na ang langit na itinapon niya ay nahanap na ng ibang tao ang tunay na halaga. Si Chloe naman, sa gitna ng kanyang paghihirap, ay nakatayo sa harap ng isang tindahan ng telebisyon, nakatingin sa interview ni Teresa. Ang bawat salita ni Teresa tungkol sa pagpapatawad at pagbangon ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Napagtanto niya na ang lahat ng kanyang ginawa upang sirain ang asawa ni Roberto ay nauwi lamang sa pagpapatatag sa babaeng ito. Ang dahan-dahang pag-ihip ng hangin sa labas ng penthouse ay tila isang musika ng kapayapaan. Ang bawat hakbang ni Teresa at Gabriel patungo sa kanilang kinabukasan ay tila isang martsa ng katarungan. Sa wakas, ang babaeng amoy bawang ay naging reyna ng sarili niyang tadhana at ang lalaking laging nakatayo sa dilim ay naging liwanag na nagdala sa kanya patungo sa walang hanggang ligaya. Isang taon ang lumipas, ang pangalan ni Teresa Villarosa ay naging simbolo ng lakas, talino at inspirasyon. Mula sa anino ng isang mapang-abusong pagsasama, siya ay naging isang nagniningning na bituin sa mundo ng negosyo, kinikilala hindi lamang sa kanyang yaman, kundi sa kanyang puso na laging handang tumulong. Nakatayo si Teresa sa entablado ng isang malaking bulwagan. Ang bawat sulok ay puno ng mga kilalang personalidad, mga politiko, at mga kababaihang minsang naging biktima ng karahasan. Ngunit ngayon ay nakatayo ng may dignidad. Ito ang unang anibersaryo ng The Phoenix Foundation, isang organisasyong itinayo ni Teresa upang tulungan ang mga babaeng nasaktan na bumangon muli mula sa abo ng kanilang nakaraan. Suot niya ang isang simpleng puting bestida at sa kanyang dibdib, ang gintong brooch na hugis bungmin ay tila isang maliit na sulo na nagbibigay ng pag-asa. Pagkatapos ng kanyang talumpati, habang siya ay nakikipag-usap sa mga bisita, isang balita ang biglang lumitaw sa malaking screen ng telebisyon sa lobby. Ang imahe ni Roberto Domingo, payat, mukhang pagod, at nakasuot ng orange na uniforme ng bilanggo, ay ipinakita habang nagwawalis sa gilid ng kalsada bilang bahagi ng kanyang community service. Ang dating doktor na may kayabangan ay isa na lamang sa mga aninong pilit na binabayaran ang kanyang mga kasalanan. Nakita ito ng ilang bisita at napatingin kay Teresa, naghihintay ng anumang reaksyon. Ngunit walang-walang ngiti ng tagumpay, walang bakas ng galit at lalong walang luha ng awa sa mga mata ni Teresa.
Ang tanging ginawa niya ay lumapit sa isang katulong, kinuha ang remote control, at dahan-dahang pinatay ang telebisyon. Iyon ang kanyang sagot sa unang tanong. Pinatawad na ba niya ito? Oo, ngunit ang pagpapatawad ay hindi pagbabalik sa nakaraan. Ang pagpapatawad ay ang pagpili na huwag nang bigyan ng anumang puwang ang sakit sa iyong kasalukuyan. Ang pagpapatawad ay ang pagpili sa katahimikan. Samantala, sa isang lumang apartment sa Quiapo, nakaupo si Doña Carmen sa harap ng isang maliit na altar. Bawat buwan, isang sobre na walang pangalan ang dumarating sa kanyang pintuan. Naglalaman ng sapat na pera para sa kanyang mga pangunahing pangangailangan. Hindi niya alam kung kanino galing, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya na ito ang huling patak ng kabutihan mula sa babaeng minsan niyang tinawag na basura. Ang bigat ng kanyang pagsisisi ay ang kanyang panghabang buhay na parusa. Nang matapos ang programa, sa backstage, isang pamilyar na boses ang tumawag sa pangalan ni Teresa. Mami! Lumingon si Teresa at sinalubong siya ng isang matamis na ngiti mula sa isang maliit na batang babae na may mga matang kasing kinang ng mga bituin. Ang bata ay nasa mga bisig ni Gabriel na ngayon ay hindi na lamang isang tapat na kasama, kundi isang mapagmahal na asawa. Lumapit si Teresa. Niyakap ang kanyang mag-ama. Iyon ang kanyang sagot sa pangalawang tanong. Nahanap na ba niya ang kapayapaan? Ang tunog ng halakhak ng kanyang anak na si Liwanag at ang init ng yakap ni Gabriel ay higit pa sa sapat na sagot. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng gulo, kundi ang pagkakaroon ng tahanan sa gitna ng anumang unos. I'm so proud of you, mahal ko. Bulong ni Gabriel habang hinahalikan ang noo ni Teresa. You're not just a chairperson anymore. You're a hero to many. Habang papalubog ang araw at unti-unting nababalot ng gintong liwanag ang lungsod, isang huling paglalakbay ng isipan ang namayani kay Teresa. Iyon ang sagot sa huling tanong. Ano ang aral na natutunan? Isang boses na puno ng karunungan at paghilom ang umalingaw-ngaw sa hangin. Tila isang mensahe para sa lahat ng kababaihang nakikinig. Ang tunay na talino ay hindi nasusukat sa dami ng diploma sa pader, kundi sa kakayahang tumayo sa sariling mga paa matapos ang matinding pagbagsak. Ang pagtitiis ay hindi kahinaan. Ito ay ang lakas na nakatago sa likod ng bawat hikbi. At ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig, ay hindi kailanman hihilingin sa iyo na itago ang iyong liwanag upang siya ang maging bida. Huwag mong hayaang patayin ng iba ang iyong ilaw dahil lamang natatakot sila sa iyong ningning. Huwag mong hintayin na may magbigay sa iyo ng korona. Ikaw ang panday, ikaw ang ginto, at ikaw ang reyna ng sarili mong kapalaran. Sa huling pagkakataon, tinitigan ni Teresa ang lungsod mula sa bintana ng kanyang sasakyan. Hindi na niya nakikita ang mga anino ng kanyang nakaraan. Ang tanging nakikita niya ay isang malawak na bukas na daan, puno ng liwanag, puno ng pag-asa, at puno ng mga pangakong hindi na kailanman muling mabibigo. Ang kwento ng babaeng amoy bawang ay tapos na. Ang alamat ng reynang nagtayo ng kanyang sariling imperyo ay nagsisimula pa lamang.